Si Lido ay isang nag-iisang sundalo na inialay ang kanyang buhay sa pakikipaglaban sa mga alien na halimaw para sa sangkatauhan. Gayunpaman, nagbago ang lahat ng aksidente siyang magising sa isang inabandonang planeta na may kasamang mga magagandang babae. Kaya, ginamit niya ang kanyang kagamitan sa kalawakan para makasesyon ang lahat. Nagsimula ang kwento bilyon-bilyong taon matapos masawak ang daigdig at ang sangkatauhan ay lumipat sa isang bagong utopia na tinatawag na Avalon, na kontrolado ng Galactic Alliance of Humankind. Gayunpaman, nahaharap ang sangkatauhan sa isang mapanganib na banta sa pangalan ng Hido, mga higanteng alien squid. Kaya inatasan nila ang mga piloto na ipagpatuloy ang pananaliksik kung paano mabuhay at talunin ang mga masasamang kalamidad na ito. Isang araw, ang ating bidang si Lido ay ipinadala sa isang misyon upang salakayin ang pugad ng mga halimaw na nagkamali at nagdulot ng maraming casualty. Isinakripisyo ng kanilang commander na si Kogol ang kanyang sarili upang makauwi si Lido. Ngunit bago pa man ito magawa ni Lido, inatake siya ng isang kaaway at kinaladkad siya nito sa isang wormhole na nagdala sa kanya sa isang malayong lugar. Pagkalipas ng 6 na buwan, ang mecha ni Lido ay na-stranded sa isang hindi kilalang lugar. At nang magising siya, nakita niya ang mga tao sa labas na desperadong sinusubukang buksan ang robot. Mabilis silang sinuri ni Chamber at ipinaalam kay Lido na ang wikang kanilang sinasalita ay katulad ng mga sinaunang wika ng sangkatauhan, ngunit hindi sila bahagi ng Galactic Alliance. Ipinapalagay ni Lido na sila ay mga taong tumangging sumali sa alyansang tinatawag na Drifters at nagpas siyang maghintay. Pagkalipas ng ilang oras, umalis ang lahat ng Drifters sa lugar, iniwan ang mecha ng mag-isa, at mabilis na lumabas si Lido mula sa kanyang hatch upang suriin ang kanyang paligid, sa kabila ng nakakapangilabot na amoy ng isda, wiwi, at pawis. Nagulat si Lido nang malaman na ang kapaligiran ay perpekto para sa mga tao na manirahan. Nang sandaling iyon, nakarinig siya ng mga ingay na paparating at mabilis na nagtago. Pagkatapos ay nakita niya ang isang babae na nagngangalang Ami at isang mekaniko na nagngangalang Penyon na bumalik upang tingnan ang mecha dahil sa tuwa at kuryosidad. Gayunpaman, napansin ni Penyon ang mga yabag sa lupa at mabilis na sinabihan si Ami na lumayo sa robot. Ngunit bago pa niya magawa ito, banihag na ni Lido si Ami at kinausap si Penyon sa isang wikang hindi niya maintindihan. Nang lumapit si Penyon, itinutok ni Lido ang kanyang laser gun sa kanyang paanan at tumakbo palayo habang buhat si Ami. Pagkatapos ay pinaandar ni Penyon ang alarma at hindi nagtagal ay nagising ang lahat. Nang marinig ito, inutusan ni Lido si Chamber na i-map ang buong lugar at suriin ang wika ng babae habang tumatakbo siya sa paligid para bumili ng oras para kay Chamber. Pagkatapos ay dumating ang mas maraming mga drifter upang habulin si Lido, at nagawa ni Lido na makatakas sa kanila at tumakbo pataas. Nang makalabas siya, nagulat siya nang makita ang isang mundong pamilyar sa Avalon, ngunit ibang-iba. Bigla, inatake siya ng alagang ardilya ni Ami, na napilitan siyang pakawalan si Ami. Sa sandaling iyon, na-corner siya ng buong armada, na nagdulot sa kanya na maharap sa hindi mabilang na bar aisles ng mga baril na walang ibang mapupuntahan. Gayunpaman, nagpa siya si Lido na ipakita sa kanila ang kanyang sariling sandata at tinawag si Chamber. At sa loob ng ilang segundo, lumipad palabas ng gusali ang higanteng mecha, na tinakot ang mga drifter gamit ang aura farming nito. Pagkatapos ay tinanong ni Lido si Chamber tungkol sa kanyang pagsusuri sa kanilang lokasyon. At ipinaalam sa kanya ni Chamber na mula sa lahat ng kanilang nalaman, sila ay nasa planetang iniwan nila ng ilang panahon na ang nakalilipas, ang Earth. Natigilan si Lido sa kanyang narinig, dahil ang alam lang niya ay ang mundong ito na natatakpan ng karagatan ay dapat sana ay nanatiling nakulong sa ilalim ng yelo sa loob ng milyon-milyong taon. Nang sandaling iyon, isang grupo ng mga armadong lokal ang dumating kasama ang ilang mababang uri ng robot, handang harapin siya at ang kanyang robot. Upang kontrahin ito, si Chamber ay pumailan lang sa ere at pamwesto sa harap ni Lido bilang isang kalasag. Iminungkahi ni Chamber na tapusin na lang nila ang lahat, ngunit tumanggi si Lido at pinili ang isang mas mapayapang paraan. Inutusan niya si Chamber na makipag-usap sa mga lokal sa kanilang wika at ipaliwanag na wala silang balak na masama. Nang magsimulang magsalita si Chamber, nagulat ang karamihan nang marinig ang kanilang wika na nagmumula sa makina, ngunit naisip nila na maaaring may isang taong nagtatago sa loob nito. Pagkatapos, dumating ang isang babaeng nagngangalang Regit at bilang commander ng kanilang fleet,
siya ang yumako ng responsibilidad sa pagtatanong sa bagong dating. Gamit ang kanilang wika, ipinaliwanag ni Chamber na sila ay nagmula sa kalawakan at nagsimulang magdaldal tungkol sa pakikidigma ng sangkatauhan laban sa Hido, isang halimaw na uri na nagbabanta sa kaligtasan ng sangkatauhan. Sa kasamaang palad, walang sino man doon ang nakarinig tungkol sa Hido at walang ideya kung ano ang pinag-uusapan ni Chamber. Pagkatapos, hiniling ni Rigit na lumabas ang sinumang nagpipiloto nito, ngunit agad na nilinaw ni Chamber na walang kumokontrol sa kanya at siya ay nagpapatakbo ng mag-isa. Ang pagbubunyag ay nag-iwan kay Rigit na namangha sa makabagong teknolohiyang nakatayo sa harap niya. Pagkalipas ng ilang oras, kinausap ni Rigit si Ami at mula rito ay nalaman niya na hindi talaga siya sinaktan ni Lido noong kanilang pagkikita. Ipinaliwanag din ni Ami na tila nalilito at nawawala siya, na parang kailangan niya ng tulong pauwi. Pagkatapos ay tinanong ni Rigit si Beles, ang may pulang buhok na babae na leader ng excavation team na responsable sa pagbawi kay Chamber mula sa karagatan. At iniulat ni Beles na wala siyang nakitang kakaiba sa operasyon ng pagbawi at sinunod lamang ang mga tagubilin ni Penyon. Mabilis na iminungkahi ni Penyon na buwagin ang higanteng robot at ibenta ang mga bahagi nito upang ang lahat ay makapag-retiro na may tambak na pera sa kanilang mga bulsa, ngunit walang ibang sumusuporta sa ideya. Dinala ni Rigit si Commodore Furlock sa talakayan sa pamamagitan ng radyo at mahigpit na sinabihan sila ni Furlock na huwag makipag-away kina Lido or Chamber, dahil sa takot na may handa ng mga karagdagang tauhan si Lido, lalo na matapos makita kung gaano kaunlad ang kanyang teknolohiya. Samantala, nakipag-usap si Lido kay Chamber tungkol sa kanilang sitwasyon, at muling iminungkahi ni Chamber na tuluyan na nilang sakupin ang lugar, ngunit ipinaalala sa kanya ni Lido na wala silang paraan para makipag-ugnayan sa Galactic Alliance. Kaya, iginiit ni Lido na gamitin nila ang mga makasaysayang talaan ng mga Earthling na ito. Pagkatapos ay idinagdag niya kung paano naghahanap ang Galactic Alliance ng isang planetang matitirhan at ngayon ay nakikita nilang buhay ang Earth. Iminungkahi niya na sabihin nila sa Alliance na lumipat doon. Sa ibang lugar, ipinagpatuloy ni Ami ang kanyang ruta ng paghahatid at pinigilan siya ng ilan sa kanyang mga kaibigan upang magtanong tungkol sa misteryosong bagong dating na kumuha sa kanya bilang bihag. Nagtataka sila kung ito ba ay gwapo, matangkad, at nag-iimpake ng malaking launcher. Ngunit binaliwala ni Ami ang kanilang mga tanong at ginamit ang kanyang hand glider upang ipagpatuloy ang paghahatid ng mga pakete sa buong fleet. Kalaunan, bumalik siya sa bahay at binisita ang kanyang bedridden na nakababatang kapatid na si Bebel. At ang unang bagay na itinanong sa kanya ng batang ito ay kung nasaktan ba siya ng kakaibang alien boy. Tiniyak sa kanya ni Ami na hindi siya sinaktan ni Lido at inilarawan pa nga niya ito bilang isang payat at mahinang lalaki na may manipis na mga braso na mukhang sobra sa estrogen. Natuwa si Bebel sa ideya ng isang taong dumating mula sa kalawakan at hiniling na sana ay makilala niya si Lido at gumugol ng maraming oras sa pakikipag-usap dito. Naalala ang isang sinaunang alamat, ipinaliwanag ni Bebel na ang daigdig ay umano'y nagyelo milyon-milyong taon na ang nakalilipas, na nagtulak sa sangkatauhan na talikuran ang planeta. Iniisip niya kung si Lido ay isa sa mga inapo na kahit papaano ay bumalik. Itinanggi ni Ami ang kwento bilang pantasya, dahil natagpuan nila si Lido mula sa karagatan, ngunit iniisip kung may katotohanan ba ang sinabi ni Bebel ng gabing iyon dahil ang lahat ay masyadong magulo. Inatasan si Ami na magsimula ng isang one-on-one na dialogo kay Lido. Kinakabahang lumapit sa kanya, inalok niya ito ng pinatuyong hilaw na isda. Dahil ginugol ang kanyang buhay sa pagkain ng mga advanced na rasyon sa kalawakan, walang ideya si Lido kung ano ang inaasahan niyang gawin niya. Kaya ipinakita ni Ami ang kanyang sarili sa pamamagitan ng paghawak sa isda at paglunok nito na parang paglamon sa iyo ng iyong ex. Sinuri ni Chamber ang sitwasyon at iminungkahi na ang pagkain ay malamang na isang tanda ng pagkakaibigan. Tinanggap ang ideya, kumain din si Lido ng isda. At nang mabasag ang tensyon, nagsimulang magtanong si Ami kung saan sila nanggaling. Itinuro lang ni Lido ang langit, na nagpapahiwatig ng kanilang pinagmulan sa mga bituin, na ikinagulat ni Ami, na nakitang tama si Bebel. Patuloy na tinatanong sila ni Ami at nang hilingin ni Ami na makita ang mukha ni Chambers, binuksan ni Lido ang cockpit at isiniwalat ang katotohanan na si Chamber ay isang ganap na gumaganang computer na tumutulong kay Lido sa kanyang misyon at may sarili ring boses. Labis na ikinatuwa ni Ami ang natuklasan kaya't nagsimula siyang magpatalon-talon.
At nang sa wakas ay kumalma na siya, nagtanong si Lido tungkol sa daigdig. Ipinaliwanag ni Ami batay lamang sa kanyang nalalaman at sinabing ang planeta ay dating natatakpan ng yelo, ngunit ang nagyelong ibabaw ay kalaunan ay natunaw at ginawang isang malawak na karagatan ang mundo. Pagkatapos ay ipinaliwanag niya kung paano umangkop ang sangkatauhan sa pamamagitan ng paninirahan sa napakalaking fleet, pagkuha ng enerhiya mula sa dagat, at paglalayag gamit ang kumikinang na agos na kilala bilang Sea Galaxy. Ipinaliwanag niya na ang barkong kanilang kinaroroonan ay kabilang sa isang lumulutang na sibilisasyon na tinatawag na Gargantia. Kalaunan, nagulat si Ami sa iba at habang lubos siyang kumbinsido na nagsasabi sa kanila ng totoo si Lido, ang iba ay naghihinala pa rin. Kaya, ipinadala ni Regit si Beles upang siyasatin ang lugar kung saan orihinal na natagpuan sina Lido at Chamber. Ngunit pagkatapos, sa kanyang paghahanap, isang malaking puwersa ng pirata ang biglang sumalakay sa Gargantia na may advanced na teknolohiya, kabilang ang mga combat kite na may kakayahang madaling talunin ang mga depensa ng fleet. Naguguluhan sina Beles at ang iba pa, hindi alam kung paano haharapin ang biglaang pag-ataking ito mula sa mga pirata. Gayunpaman, sumugod si Ami kay Lido at humingi ng tulong. Alam niya kung gaano kalakas ang lalaki at si Chamber at naniniwala siyang sila ang pinakamagandang pagkakataon ng Gargantia na mabuhay. Nang makita ang pagkakataong makuha ang tiwala ng fleet, agad na sumang-ayon si Lido. Umakyat siya sa chamber at lumipad patungo sa ship na pang-atake ni Beles. Doon, na-corner ng mga pirata si Beles at ang kanyang mga tripulante, hiniling na sumuko sila at maging mga babaeng may bahay na lang nila. Ngunit bago pa sila magsimulang magsesyon, lumipad si Lido ng mataas sa ibabaw ng mga pirata, na ikinatakot ng lahat ng nanunood. Pagkatapos, sa loob ng ilang segundo, tinandaan ni Chamber ang lahat ng mga kaaway sa loob ng fleet at nagpaputok ng mga laser na tuma-target lamang sa mga kaaway, na iniwang hindi nasaktan sina Beles at ang iba pa. Nang makita ito, namangha sina Ami at ang iba pa. Nang makita kung ano ang tunay na kapangyarihan kumpara sa kung ano ang mayroon sila, matapos walang kahirap-hirap na durugan ang pag-atake ng mga pirata, bumalik si Lido sa Gargantia, umaasang sasalubungin siya bilang isang bayani. Sa halip, sinalubong siya ng puot ng mga tao roon at nalilito kung ano ang kanyang nagawang mali. Nang sandaling iyon, sumugod si Ami dala ang kanyang ardilya at hiniling na ipaliwanag niya ang nangyari sa mga pirata. Mahinahong sinabi ni Lido sa kanya na ang mga pirata ay naging alabok na at ang mga tripulante ni Beles ay wala na sa panganib. Nang marinig iyon, nagalit si Ami dahil ang pagpuksa sa mga pirata ay hindi kailanman ang gusto niya. Inaasahan niya na pipigilan niya sila, hindi lubusang lipulin. Di nagtagal pagkatapos, nagtipon ang mga pinuno ng fleet upang pag-usapan ang mga kahihinatnan. Dahil mabigat ang bilang ng mga nasawi sa lahat, ang ilan ay nababagabag sa pagkawala ng buhay ng tao, habang ang iba ay natatakot na ang mga nakaligtas na pirata ay maaaring maghiganti. Mariing iginiit ni Regit na dapat alisin si Lido sa fleet sa lalong madaling panahon. At iminungkahi pa ng isa pang miyembro ng tripulante na ibigay siya sa mga pirata bilang isang paraan ng pakikipagtawaran. Agad na tinanggihan ng Komodoro ang panukala, iginiit na ang kanilang prioridad ay ang pagtuklas sa susunod na gagawin ng mga pirata at ang pakikitungo kay Lido pagkatapos. Kalaunan, pinag-iisipan ni Ami kung ang paghingi ng tulong kay Lido ay isang pagkakamali nang biglang sumulpat si Beles at humihingi ng tulong sa kanya. Pagkatapos, mula sa himpapawid, lumapag sina Ami at Beles malapit kay Lido, at mabilis na humingi ng tawad si Ami sa kanyang pagkagalit kanina. Lumapit sa kanya si Beles at binigyan siya ng isang regalo sa anyo ng hilaw na manok. Ang alay ay lubos na ikinagulat ni Lido, ngunit magalang niya itong tinanggap. Magkasamang umupo ang tatlo at gumawa ng barbecue chicken. Habang nagluluto, nagpasalamat si Beles kay Lido sa pagsadyop sa kanya noong labanan. Gayunpaman, ipinaliwanag din niya na ibang-iba ang Gargantia sa larangan ng digmaan na nakasanayan niya, na sinasabing sa planetang ito, ang pagtapos ng buhay ay itinuturing na pinakamalaking bawal, kahit nasa panahon ng labanan. Pagkatapos ay kinwestiyon ni Lido ang kanilang loika, na nagtatanong kung bakit sila mangangaso ng isda at manok para sa pagkain. Inamin ni Beles na ang mga tao ay nangangaso at nag-aalaga ng mga hayop dahil kailangan nila ng pagkain para mabuhay, hindi dahil nasisiyahan sila sa pangangaso ng mga ito.
Sinundan ito ni Laido sa pamamagitan ng pagtatanong kung bakit sila nagdadala ng mga armas kung ayaw na ayaw nila sa karahasan. At ipinaliwanag ni Beles na ang mga armas ay kinakailangan para sa proteksyon, kinikilala na mayroong mga mapanganib na tao, at ang mga pirata ay regular na nagbabanta sa mga fleet tulad ng Gargantia. Dagdag pa niya na mahalaga ang pagiging handa upang ipagtanggol ang kanilang sarili, ngunit kahit na gayon, binibigyang diin niya na ang mga pirata ay tao pa rin at hindi dapat ituring na parang mga peste. Tahimik na nakinig si Laido at habang hindi siya sumasang-ayon sa kanilang mga pamamaraan, sinimulan niyang maunawaan na ang mga tao sa mundong ito ay kumikilos sa ilalim ng ibang-iba na hanay ng mga halaga. Bago umalis, binigyan siya ni Beles ng isang aparato sa komunikasyon upang maiwasan ang mga hindi pagkakaunawaan sa hinaharap at tinanggap niya ito. Maya-maya, dumating ang balita na ang reyna ng pirata mismo, si Leakage, ay nalaman ang tungkol sa pagkawasak ng kanyang mga puwersa. Isang nag-iisang nakaligtas ang nakarating sa kanya at iniulat na isang hindi kilalang makina ang naglipol sa umaataking fleet. Dahil dito, agad siyang nag-utos ng isang malawakang pagsalakay laban sa Gargantia na may layuning gibain ang buong fleet. Pagbalik sa Gargantia, nakatanggap si Commodore Furlock ng mga ulat na halos 30 barkong pirata ang paparating, at lalong lumala ang sitwasyon nang malaman niyang si Leakage ang personal na nangunguna sa pag-atake. Iminungkahi ng isang opisyal na tumakas bago dumating ang mga pirata. Ngunit mabilis na itinanggi ni Furlock ang ideya, na sinasabing kulang lang ang Gargantia sa bilis para makatakas sa isang puwersa ng kaaway na kasing laki nito. May ilan na nagmumungkahi na isuko si Laido sa kanila, ngunit binaliwala din sila dahil sa takot na sasama si Laido sa kanilang panig. Dahil naubusan na ng mga pagpipilian, iminungkahi ni Beles na humingi muli ng tulong kay Laido. Naniniwala siyang nagkaroon ng epekto ang kanilang naunang pag-uusap, at sa pagkakataong ito ay iniisip niyang kaya niyang lumaban ng hindi gumagamit ng nakakasawi na puwersa. Bagamat parehong nag-aalangan sina Rigid at Furlock, kalaunan ay sumang-ayon sila dahil walang mas mahusay na solusyon. Gamit ang communicator, kinausap ni Rigid si Laido. Tinanong muna niya kung naiintindihan niya ang kanyang mga pagkakamali at lubos na kinilala ni Laido na siya ang sanhi ng sitwasyong kanilang kinakaharap. Pagkatapos ay tinanong niya kung kaya ba ng robot niya na lipulin ang buong fleet nila at tiniyak sa kanya ni Laido na higit pa siya sa sapat para sirain ang buong Gargantia. Nang marinig iyon, tinanong ni Rigid kung bakit siya handang tumulong at sinabi ni Laido na gusto niyang makipagkalakalan. Ipinaliwanag niya na sapat na ang ipinakita sa kanya ng kanyang fleet na sila ay mabubuting tao mula sa kanilang mga patakaran lamang, hindi tulad ng mga pirata na handang tumapos ng buhay. Para sa kanyang tulong, hiniling niya na tanggapin bilang miyembro ng Gargantia at pumayag ang Commodoro. Pagkatapos ay nag-usap sila ng estratehiya at pumayag si Laido na kumilos bilang pang-abala habang tinitiyak na mapapanatili ang pinakamababa na pagkalugi ng tao. Habang ang iba ay nagdududa sa kakayahan ni Laido, ang Commodoro ay nagtiwala sa kanya upang protektahan sila. Pagkatapos ng gabing iyon, pinangunahan ni Leakage ang kanyang armada sa dagat sa ilalim ng takip ng dilim. Tiwala sa kanyang mga kakayahan, ipinagmamalaki niya na walang makakatapat sa kanya pagdating sa mga pag-atake sa gabi. Ngunit naputol ang kanyang pagsasalita nang biglang sumikat ang isang malakas na liwanag sa larangan ng digmaan. Nang tumangala sila, nakita nila si Chamber na nag-ilaw sa kanila, at agad na nagpaputok ang mga pirata. Ngunit madaling naiwasan ni Chamber ang bawat pag-atake. Sumiklab ang labanan, ilang sandali pa ang lumipas habang ang mga misail at putok ng baril ay pumupuno sa kalangitan. At sa kabila ng kanilang pinakamahusay na pagsisikap, nawala sa depensa ng Gargantia ang pinakamahuhusay nitong armas sa simula pa lamang. Nang makita ni Laido na mabilis na nawawala ng numero ang kanyang koponan, nagpasya siyang oras na para pantayan niya ang tsansa. Gamit ang mga advanced na sistema ni Chambers, naglunsad siya ng isang lubos na tumpak na kontra-atake. Sa halip na ay target ang mga tripulante, nag-focus siya sa mga makina, armas, at mahahalagang kagamitan. Namasdan ang mga tao ng Gargantia ng may pagkamangha. Hindi tulad ng dati, hindi lumalaban si Laido upang lipulin ang mga kaaway, lumalaban siya upang protektahan ang mga buhay. Bigla, inilunsad ni Leakage ang kanyang sariling pag-atake, nakasakay sa kanyang sariling mecha na tinatawag na Surfing Lobster. Madali siyang tumakbo patawid ng tubig at narating ang pangunahing flota.
Pagkatapos ay nagsimula siyang umakyat patungo sa kinaroroonan ng Komodoro, nangangati na sana siyang pasabugan ang utak nito. Gayunpaman, naharang siya ni Laido at direktang lumapag ito sa likuran niya na parang asong sinusubukang abutin at yakapin ang kanyang asawa. Ngunit pagkatapos ay sumulpat ang dalawa sa mga tagasunod ni Leakage at sinubukang hilahin siya palayo gamit ang mga bangkang demotor. Nagsimulang magyabang si Leakage, sinasabing ang T-Ocean ay kanyang nasasakupan at lulunurin niya si Laido kasama ng mga isda. Gayunpaman, sinubukan ni Laido na balaan sila na sumuko at nang tumanggi sila, lumipad siya sa kalangitan, kinaladkad si Leakage at ang kanyang dalawang asset. Muli niyang hiniling kay Leakage na sumuko at nang sabihin niya na mas gugustuhin pa niyang masawi bago sumuko, sinabi ni Laido na okay. Pagkatapos ay sinimulan niya silang iugoy-ugoy na parang isang lalaking inuugoy ang kanyang launcher para ihulog ang huling piraso ng wiwi, at ang yulang ay nahati sa dalawa na nagresulta sa pagkahulog ni Leakage sa malayo. Nakita ang kanilang mainit at magandang kapitan ng pirata na natalo, mabilis na umatras ang iba dahil nakita nilang ang kanilang kinakaharap ay mas mataas sa kanilang sweldo. Nang matapos na ang labanan, kumalat ang mga pagdiriwang sa buong Gargantia, at masiglang nilapitan siya ni Ami na may dalang mga isda bilang regalo. Sinubukan niyang makiisa, pinasalamatan siya ni Laido sa kanilang sariling wika, na nagmamarka ng isa pang hakbang patungo sa pagiging bahagi ni Laido ng Gargantia. Kinabukasan, sinimulang ayusin at muling itayo ng armada ang sarili nito. Sinubukan ni Laido na tumulong, ngunit ang mga taon ng pagsasanay sa militar ay nag-iwan sa kanya ng isang ganap na talunan sa mga tuntunin ng ordinaryong paggawa dahil ang kanyang pagtatangka na gumawa ng mga kargamento sa chamber lift ay patuloy na nagkakamali. Pagkatapos ay tiningnan niya ang dokumentong natanggap niya mula kay Rigit, kung saan sinabi niya sa kanya na ito ay kahawig ng kanyang pahintulot na manirahan doon pansamantala. Pagkatapos ay ipinaalam niya sa kanya na bibigyan siya ng libreng tubig at kuryente, ngunit kailangang managot sa pagbabayad ng mga pinsalang dulot noong nakaraang labanan, na babayaran sa pamamagitan ng tulong ni Chambers para sa mga pangangailangan sa hinaharap. Sinubukan ni Ami na magreklamo, ngunit tiniyak sa kanya ni Laido na magiging maayos ang lahat. Nang sandaling iyon, isang manggagawa ang lumapit sa kanya at nagtanong kung tatanggap ba si Chamber ng mga utos mula sa iba maliban kay Laido. Matapos suriin, sinabi ni Laido na maaari, at nagbigay ito ng ideya sa manggagawa. Pagkalipas ng isang oras, nakita siya ni Peña na nag-iisa sa silid at nagtatrabaho mula sa direktang mga utos mula sa mga manggagawa at sinubukan ni Peña na magreklamo, ngunit pinatahimik siya ni Ami. Pagkatapos ay lumapit si Ami kay Laido at mabilis na nalipat ang atensyon nito sa kakaibang bagay na hawak niya. Ipinaliwanag ni Laido na ang bagay ay talagang isang hido ng ngipin na binutasan niya, ngunit hindi niya alam kung bakit niya ito ginagawa. Nang makitang interesado siya, inalok na lang ito ni Laido sa kanya, dahil mayroon siyang higit sa isa, at masayang tinanggap ni Ami ang regalo. Pagkatapos ay nagkaroon si Ami ng isang magandang ideya at niyaya si Laido palayo sa lugar ng trabaho upang sumama sa kanya sa fleet. Habang naglalakad sila sa palengke, nagsimulang mag-usap si Ami tungkol sa kanyang nakababatang kapatid na lalaki, si Bebol, na sabik na makilala siya. Ngunit walang ideya si Laido kung ano ang isang kapatid at tinanong siya. Nakatitig si Ami sa kanya nang hindi makapaniwala at naunawaan na kung saan siya nanggaling, wala siyang pag-unawa sa mga relasyon ng pamilya or emosyonal na pagkakabit. Nang makita ang kanyang pagkalito, sumangguni si Chambers sa mga talaang pangkasaysayan at ayon dito, ang pamilya ay tumutukoy sa mga taong may malalapit na ugnayan sa pamamagitan ng dugo. Sinusubukang isulong ang usapan, sinimulan ni Ami na pag-usapan ang katalinuhan ni Bebel at buong pagmamalaking ipinaliwanag na mahilig ang kanyang kapatid sa pag-aaral ng mga paksang may kaugnayan sa kalawakan. Gayunpaman, dahil sa isang malubhang sakit na nakakaapekto sa kanyang katawan, hindi siya mamuhay ng aktibo tulad ng iba. Nang marinig iyon, isiniwalat ni Laido na sa kanyang lipunan, ang mga taong pisikal na walang kakayahang lumaban ay itinuturing na mga pasanin at itatapon. Natakot si Ami sa pahayag at tinanong kung ayos lang ba sa kanya ang paraan ng paggana ng kanyang lipunan, ngunit hindi naintindihan ni Laido ang kanyang tanong. Pagkatapos ay tinanong niya kung ang pakikipag-usap sa kanyang kapatid ay magbibigay sa kanya ng impormasyon, at biglang nagkaroon ng ideya si Ami. Nagpasya siyang ipakilala siya sa pinakamatalinong tao sa fleet, si Dr. Aldem.
Pagdating nila sa kanyang cabin, ang doktor ay naging interesado sa presensya ni Laido at bukas sa pakikinig sa kanyang mga tanong. Agad na nagtanong si Laido kung paano siya makakabalik sa Galactic Alliance, ngunit walang nakuhang sagot. Ipinaliwanag ng doktor na ang karamihan sa sinaunang teknolohiya ng sangkatauhan ay nawala na sa paglipas ng mga siglo at ang kaalamang kinakailangan para sa paglalakbay sa kalawakan ay halos wala na, kaya't malamang na walang sino man sa Gargantia ang makakatulong sa kanya na makabalik sa mga bituin. Bagamat nadismaya, patuloy siyang tinatanong ni Laido at tinanong kung ano ang layunin ng armada at kung bakit nito sinusuportahan ang mga taong kakaunti ang naiaambag. Pinuna niya ang kahusayan ng komunidad at itinatanggi ang edukasyong ibinibigay sa mga bata bilang hindi sapat. Sa halip na masaktan, tumawa si Aldem, na nakitang nakakatawa ang pananaw ni Laido at iminungkahi na kausapin na lang niya si Bebel. Ayon sa doktor, ang batang lalaki ay nagtataglay ng kahangahangang kaalaman. Pagkatapos noon, dinala ni Ami si Laido upang makipagkita kay Bebel, at tuwang-tuwa ang batang lalaki na makausap ang isang taong talagang nakapaglakbay sa kalawakan. Sa sandaling iyon, dumating ang mga kaibigan ni Ami, at nang makita nila si Laido roon, tinukso nila si Ami dahil sa pagsisikap na magdagdag ng mga miyembro ng pamilya sa pamamagitan ng paglapit dito. Nahihiya, mabilis silang sinamahan ni Ami palabas, naiwan sina Laido at Bebel na mag-usap ng mag-isa. Pagkatapos ay nagtanong si Bebel tungkol sa buhay sa kabila ng daigdig, at sinabi ni Laido na ang kanyang pag-iral ay halos binubuo ng digmaan at pagsunod, kung saan ang bawat araw ay umiikot sa pagsunod sa mga utos na inilabas ng Galactic Alliance at pakikilahok sa walang katapusang mga labanan. Pagkatapos ay tinanong ni Bebel kung ano ang gagawin ni Laido kung matapos ang digmaan, at sinabi ni Laido na maghihintay na lang siya para sa susunod na utos dahil iyon lang ang alam niya. Pagkatapos ay tinanong ni Bebel kung ano ang mangyayari kung hindi kailanman dumating ang utos at sinabi ni Laido na maghihintay na lang siya. Nang marinig iyon, sinabi ni Bebel na ang paghihintay ay eksakto kung ano ang ginagawa ng mga tao roon, na sinasabing sila ay simpleng nabubuhay lamang. Pagkatapos, bumalik siya sa pangunahing lugar ng trabaho ng armada kung saan sinabi niya kay Beles na sa labas ng pagkontrol kay Chamber, pakiramdam niya ay ganap siyang walang silbi. Bibigyan na sana siya ni Beles ng ilang payo nang biglang umulan. Mabilis na nataranta si Laido, ngunit ipinaalam sa kanya ni Chamber na ito ay isang simpleng reaksyon ng panahon. Sa paligid niya, nag-agawan ang mga manggagawa upang mangolekta ng sariwang tubig, at hiniling sa kanya ni Beles na tumulong sa pagkuha ng tubig. Nang makita ang lahat na umaasang makakuha lamang ng tubig sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, pakiramdam ni Laido ay hindi na siya isang sandata kundi isang ordinaryong miyembro ng isang komunidad. Kalaunan, napansin ni Ami na basang-basa na siya. Nag-aalala, ibinalik niya ito sa kanyang tahanan upang matuyo. Doon, muling kinausap siya ni Bebel at tinanong kung mayroong sino mang sapat na mahalaga upang pabayaan si Laido sa kanyang dating buhay. Ipinaliwanag ni Bebel na sa kabila ng kanyang sakit, patuloy siyang nabubuhay dahil sa kanyang pagmamahal sa kanyang kapatid. Binaliwala ni Laido ang ideya dahil sa kanyang pananaw, ang mga emosyonal na attachment ay nagpapahina lamang sa mga tao. Pagkatapos ay itinuro ni Bebel ang isang bagay na kawili-wili na kung ang mga damdamin ay tunay na walang kahulugan, bakit pinanatili ni Laido ang mga ngipin ng halimaw na may mga butas ng napakatagal. Walang sagot si Laido para sa kanya at pagkatapos ay itinuro ni Bebel na ito ay isang plauta na nakakalito kay Laido. Upang ipakita, kinuha ni Bebel ang bagay at sinimulang patugtugin ito at ang mahinang himig ay nagudyok ng isang bagay sa loob ni Laido. Ang mga alaalang nakabaon sa kanyang isipan ay biglang nagpakita at naalala niya ang isang lalaking naglagay ng bagay sa kanyang mga kamay bago umalis sa isang misyon noong unang panahon. Bago pa niya mapagtanto ang nangyayari, tumulo ang luha sa kanyang mukha. Agad na tinanong ni Bebel kung ayos lang ba siya at hindi makasagot ng maayos si Laido dahil hindi niya maintindihan ang karanasan mismo. Matapos niyang makalma ang sarili, hiniling niya ang bagay na ibalik at masayang ibinalik ito ni Bebel. Nang gabing iyon, tinanong ni Laido si Chamber kung may natanggap na ba siyang mga senyales mula sa kanyang mga kapwa sundalo. Nang sabihin ni Chambers na wala, inamin ni Laido na gusto niyang matuto ng higit patungkol sa Gargantia at sa mga taong naninirahan doon. Kinabukasan, muling natagpuan ni Laido ang kanyang sarili na halos walang ginagawa sakay ng Gargantia. Habang nakaupo at nag-iisip,
Tinanong niya kung ano ang magiging layunin niya kapag natapos na ang digmaan laban sa mga alien. Determinadong tumigil sa pag-iisip tungkol dito, nagpa siya si Lido na kailangan niya ng trabaho. Hiniling niya kay Chamber na suriin ang mga oportunidad at magrekomenda ng angkop na bagay, ngunit mabilis na winasak ni Chamber ang kanyang mga pag-asa at itinuro na kulang si Lido sa halos lahat ng kasanayang kailangan sa fleet dahil ang kanyang mga talento ay halos limitado lamang sa pakikipaglaban. Dahil sa pagkadismaya, kinuha ni Lido ang kanyang plauta at sinubukang tugtugin ito, ngunit kahit na ganoon ay kailangan pa rin niya ng pagsasanay sa pag-ihip mula sa mga babae sa social media. Dumating si Ami na may dalang sobra at sa loob ay ang bayad para sa trabahong pangkargamento na ginawa niya noong nakaraang araw. Tinitigan ni Lido ang pera ng may lubos na pagkalito, walang ideya kung ano ang mga papeles ng pera, at nagulat si Ami at nagtanong kung ang mga tao sa kalawakan ay hindi kailanman tumatanggap ng sahod. Ipinaliwanag ni Chamber na ang mga mamamayan ng Galactic Alliance ay hindi pinapayagang magmay-ari ng personal na ari-arian tulad ng ginagawa ng mga residente ng Gargantia. Lalo lamang lumalim ang pag-uusap ni Lido dahil sa pakiramdam na kakaunti lang ang naiaambag niya, at dahil gusto niyang baguhin iyon, hiniling niya kay Ami na tulungan siyang makahanap ng maayos na trabaho, na sinang-ayunan naman ni Ami. Agad na naglakbay ang dalawa sa makikipot na daanan ng fleet para maghanap ng trabaho. Ang una nilang hintuan ay ang talyer ng isang mekaniko, at habang handang bigyan ng pagkakataon ng may-ari si Lido, ipinaliwanag niya na kamakailan lang ay kumuha siya ng mga karagdagang manggagawa at wala ng bakanteng trabaho. Pagkatapos ay dinala siya ni Ami sa dibisyon ng pangingisda. Ipinapalagay niya na dapat ay laging may trabaho doon ngunit ang punong mangingisda ay may masamang balita na mula nang mawalan sila ng akses sa isang malaking agos, ang aktibidad ng pangingisda ay bumagal ng husto, na nag-iwan sa karamihan ng mga tripulante na walang gaanong magagawa. Pagkatapos ay dinala ni Ami si Lido kay Beles. Ngunit ang parehong sagot ni Beles ay ang bawat bakanteng posisyon ay napunan na ng mga bihasang manggagawa. Nalungkot si Ami matapos mangakong tutulungan si Lido na makahanap ng trabaho at wala siyang maipapakita para dito. Gayunpaman, sinabihan siya ni Lido na huwag mag-alala tungkol dito. Nang tuluyang umalis si Ami para ipagpatuloy ang kanyang ruta sa paghahatid, nagpa siya siyang magpatuloy sa paghahanap ng mag-isa. Halos bawat sulok ng plota ay ginalugad niya. Ang kanyang paggala ay kalaunan ay nagdala sa kanya sa bahagi ng agrikultura kung saan maraming baka ang inaalagaan. Sa sandaling maamoy niya ang amoy mula sa kanilang malaking mga dumi, agad siyang tumakbo ng mas mabilis kaysa sa iyong tatay upang kumuha ng gatas. Nang makatakas siya, unti-unting pinapatigil ang mga makina ng plota, na nagpahinto sa napakalaking barko. Sa sandaling iyon, nagpakita si Penyon at inihagis ang isang matengkad na pulang kamisete sa kanya, sinabihan siyang isuot ito at sumunod sa kanya. Naguguluhan, tinanong ni Lido kung ano ang nangyayari, at ipinaliwanag ni Penyon na ang plota ay nakarating na sa isang rehiyon ng kalmadong tubig at pansamantalang itinigil ang mga operasyon. Kalaunan, tinipon ni Penyon sina Lido, Ami, at Bebol, at dinala sila sa isang liblib na lugar ng plota. Sa pagkagulat ni Lido, naghahanda sila para sa isang salusalo. Itinuro ni Ami na ang plota ay dapat marahil ay tumuon sa pagpapanatili habang nakahinto, ngunit iginiit ni Penyon na ang lahat ay nararapat na magpahinga paminsan-minsan. Pagdating nila, buong pagmamalaking ibinunyag ni Penyon ang isang magandang lokasyon na nakatago mula sa karamihan ng mga residente at naroon din ang mga kasamahan ni Ami. Pagkatapos ay sumama rin sa kanila si Chamber, na lumapag malapit ng may sapat na lakas upang yanijin ang nakapalibot na lugar. Pagkatapos ay nagpalit ang mga babae ng kanilang mga swimsuit, na nagbigay sa atin ng oras para sa kanilang serbisyo, ngunit hinikayat nila si Lido na sumama sa kanila upang ipakita sa kanila kung ano ang kanyang itinatago. Lumaban siya noong una, ngunit kalaunan ay pumayag, at nagustuhan ng mga babae ang kanilang nakikita. Pagkatapos ay nagsaya silang lahat sa tubig habang nagsisimulang maghanda ng pagkain para sa barbecue si Penyon. Sa kasamaang palad, napagtanto niya na walang kuryente na magagamit para paganahin ang kagamitan. Tinanong niya si Lido kung makakatulong si Chamber dito. At nang hilingin ni Lido kay Chamber na iprito ang karne, ginawa silang uling ni Chamber, na inisin ang lahat ng naroon. Ngunit pagkatapos, biglang naalala ni Penyon ang isang mahalagang sangkap na nakalimutan niyang dalhin.
Mabilis niyang inabot kay Lido ang isang address at hiniling dito na kunin ito mula sa isang lokal na panday. Nag-alala sina Ami at ang iba pa na baka hindi siya ang pinakamagandang ideya, ngunit nagboluntaryo si Lido nang walang pag-aalinlangan at agad na umalis. Habang ang mga babae ay naiwan na nagsasaya, napansin ni Peña na ang metal na frame ni Chambers ay naging sobrang init sa ilalim ng sikat ng araw, na nagbigay sa kanya ng magandang ideya. Samantala, dumating si Lido sa mas magaspang na bahagi ng plota. At doon niya nakasalubong ang mga babaeng Thai ng plota. Lahat ay gustong sumama siya sa kanilang grupo, na nag-udyok kay Lido na tumakas dahil sa takot para sa kanyang kawawang launcher. Pagbalik sa lugar ng party, mas maraming babae ang nagpakita sa anyo ni Beles, na nakarinig tungkol sa party mula kina Ami at Rigit, na nagpas siyang gamitin ang kanyang magandang hitsura upang maging numero unong waifu. Sa ibang lugar, si Ami at ang kanyang mga kaibigan ay nakikipagkarera sa ere gamit ang kanilang mga glider. Habang papalapit sila sa tuktok ng isang kalapit na istruktura, bigla nilang nakita si Lido na tumatakbo paakyat sa isang tore kasama ang binabaing lalaki na humahabol sa kanya, lahat ay gustong makuha ang kanyang rocket launcher. Bigla, natamba si Lido, ngunit sumagip si Ami gamit ang kanyang glider, hinawakan si Lido, at dinala siya palayo. Magkasama, lumipad sila patungo sa tuktok ng tore, at si Lido ay tunay na ngumiti sa unang pagkakataon. Pagkatapos, pinaandar ng mga babae ang isang network ng mga water sprinkler at bumuhos ang malamig na tubig sa buong lugar, na lumilikha ng isang nakakapreskong epekto ng fountain na nakakatulong sa pagpapalamig ng bahagi ng fleet. Pagkatapos magpahinga sandali, sa wakas ay iniwan ng mga babae si Lido malapit sa talyer ng panday. At sa loob, nakilala niya ang panday at ipinakita sa kanya ang hiniling ni Penyon sa kanya. Nang makita niya ito, nagulat siya sa kahilingan, ngunit pinili niyang ibigay ito kay Lido sa anyo ng isang maliit na kahon. Kalaunan, bumalik si Lido sa party na may mga kiss mark mula sa binabaeng lalaki. At sa kanyang pagkagulat, ang lugar ay puno ng mas maraming tao. At ginawa ni Penyon ang chamber na isang higanteng cooking surface at direktang nag-iiho ng pagkain sa mainit na labas ng robot. Pagkatapos, iniabot ni Lido ang kahon, na lumabas na isang espesyal na kaso ng toyo para sa barbecue, na gustong-gusto ng lahat. Dahil sa kuryosidad, sinubukan mismo ni Lido ang ilan sa inihaw na karne, at ang lasa ay tuluyang nabasag sa kanyang bibig na parang binabasag ito ni Johnny Sins sa bibig ng kanyang partner. Habang patapos na ang pagdiriwang at nagsisimula ng bumalik sa trabaho ang lahat, sa wakas ay isiniwalat ni Ami ang katotohanan na ang buong pagtitipon ay inorganisa para lamang sa kanya matapos niyang marinig kung gaano kahirap maghanap ng trabaho si Lido. Dagdag pa niya na ito rin ang paraan ng pagpapasalamat ng armada sa kanya para sa lahat ng kanyang nagawa at ang narinig ay tunay na nagpaantig kay Lido. Sa unang pagkakataon simula nang dumating sa Gargantia, nagsimula siyang makaramdam na maaaring tunay siyang kabilang doon. Kinabukasan, nakaupo si Lido at sinusuri ang perang kinita niya kamakailan. Bagamat alam niyang may halaga ito, wala siyang ideya kung paano ito dapat gamitin. Nang humingi siya ng paliwanag kay Chamber, sinabi sa kanya ng Chamber na ang pera ay maaaring ipagpalit sa pagkain, mga supply, at iba't ibang pangangailangan. Nang sandaling iyon, sumulpat si Ami at nang tanungin, ipinaliwanag niya na ang pera ay maaaring bumili ng lahat ng uri ng kapaki-pakinabang na bagay mula sa damit hanggang sa mga pang-araw-araw na supply at iba pang personal na gamit. Pagkatapos, ipinaalam niya sa kanya na maaaring natagpuan na niya ang perpektong trabaho para sa kanya sa anyo ng pagpapatakbo ng isang makina sa ilalim ng tubig. Dinala siya ni Ami sa punong mangingisda at tinanong kung isasaalang-alang niya ang pagkuha ng kanyang kaibigang dayuhan. At dahil ang mga tripulante ng pangingisda ay kasalukuyang nangangailangan ng karagdagang mga manggagawa, pumayag ang lalaki ng walang pag-aalinlangan. Hindi nagtagal, nagpalit si Lido ng gamit sa pagsisid at naghanda para sa kanyang unang araw. Pagkatapos ay umakyat si Lido sa meka ng trabaho, inaasahan na gagana ito tulad ng chamber, at patuloy niyang hinahanap ang operating system ng makina. Tinitigan siya ng mangingisda ng hindi makapaniwala at ipinaliwanag na ang robot ay wala nito, kaya kakailanganin niyang kontrolin ito mismo. Sa una, nagawa ni Lido na kontrolin ang bot ng madali, dahil nagawa na niyang kontrolin ang mga robot. Ngunit sa sandaling tumalon siya sa tubig, nagsimula siyang magpumiglas at hinanap ang sariling chamber ng robot, na wala naman.
Sa halip na kontrolin ng mano-mano ang robot, paulit-ulit niyang sinasabi sa robot na lumangoy. At paulit-ulit na sinasabi sa kanya ng ibang mga manggagawa na lumangoy pataas at mabawi ang kontrol. Ngunit isiniwalat ni Laido na hindi talaga siya marunong lumangoy. Dahil nabuhay siya sa kalawakan, agad niyang nawalan ng kontrol sa makina at kinailangang iligtas ng iba pang mga tripulante. Matapos ang isang mapaminsalang simula, pakiramdam ni Laido ay wala siyang silbi, ngunit hinikayat siya ni Ami na huwag sumuko. Ipinaalala niya sa kanya na lahat ay nahihirapan kapag natututo ng bago. Kalaunan, dinala niya siya sa palengke para makakuha sila ng makakain, kung saan umorder lamang si Laido ng butang mustard bread. Naantala ang kanilang pagkain nang biglang dumating ang mga kaibigan ni Ami at lumabas na nakatakda silang magtanghal sa isang lokal na pagdiriwang ng gabing iyon. Mabilis nilang inilayo si Ami, naiwan si Laido na mag-isa. Habang nakaupo siya roon at tinatapos ang kanyang pagkain, tinawagan siya ni Chamber, humingi ng pahintulot na manghuli ng isda ng mag-isa. Nagkibit-balikat si Laido at sinabihan siyang gawin ang anumang gusto niya. At nang walang pag-aaksaya ng isang segundo, inilunsad ni Chamber ang kanyang sarili sa tubig. Samantala, nanatili si Laido sa palengke at nag-iisip. At doon na lumapit si Penyon sa kanya at inanyayahan siyang gastusin ng maayos ang kanyang pera sa ilang totoong pagkain. Dahil walang nakikitang dahilan si Laido para tumanggi, sinundan niya ito. Dinala siya ni Penyon sa isang mas malaking restoran at umorder ng espesyal na pagkain para lamang sa kanila. At habang naghihintay sila, tinanong ni Penyon kung inaasahan ni Laido na babalik sa kalawakan balang araw. Inamin ni Laido na sa totoo lang ay hindi niya alam, ngunit naputol ang kanilang diskusyon nang lumabas si Ami at dalawa sa kanyang mga kaibigan sa entablado upang magtanghal sa pagdiriwang. Ang makukulay na kasuotan, musika, at masiglang sayawan ay hindi katulad ng anumang nasaksihan ni Laido sa Galactic Alliance. Pagkatapos ay inilipat ni Penyon ang usapan at iminungkahi na sumama si Laido sa kanyang crew. Ipinaliwanag niya na maaaring makuha ni Laido at Chamber ang mahahalagang materyales mula sa sahig ng karagatan at kumita ng malaking pera sa proseso. Natuwa ang prospect kay Laido, ngunit bago pa niya matanggap ang alok, dumating si Beles. Agad niyang napagtanto ang ginagawa ni Penyon at tumugon sa isang alok niya mismo. Hinikayat ni Beles si Laido na sumali sa kanyang koponan, nangakong tuturuan siya ng lahat ng kailangan para sa trabaho, iginiit na mas mahusay siyang propesyonal kaysa kay Penyon. Mabilis na nagsimulang magtalo ang dalawa kung aling grupo ang mas karapat-dapat sa kanya, dahil si Beles ay talagang nag-aalok sa kanya ng mga kapaki-pakinabang na kasanayan, habang si Penyon ay patuloy na nag-aalok ng mga babae at matamis na asset. Gayunpaman, halos hindi nakikinig si Laido dahil ang karamihan sa kanyang focus ay nananatiling nakatuon sa pagtatanghal na nagaganap sa entablado. Sa sandaling iyon, dumating ang espesyal na pagkain, at nang mabunyag ito, natarante si Laido, nang makitang kamukha nito ang kanyang matinding kaaway, ang Hidozi, at itinaas niya ang kanyang baril patungo dito. Ngunit tumawa si Beles, nang makita ang kanyang reaksyon, at mabilis na kinagat ang pugita, tinawag itong masarap. At saka lamang napagtanto ni Laido ang kanyang pagkakamali. Sa ibang lugar, isinasagawa ni Chamber ang kanyang malayang ekspedisyon sa pangingisda, at gamit ang mga advanced na sensor nito, tinipon niya ang isang napakalaking kawan ng mga isda sa isang lugar. Pagkatapos, umaasa sa kanyang karaniwang mga pamamaraan ng labanan, pinasabog niya ang mga ito gamit ang napakalaking puwersa na nagresulta sa isang napakalaking gulo. Nang dumating si Laido at ang iba pa kalaunan, natuklasan nila na teknikal na nagtagumpay si Chamber sa paghuli ng isda, ngunit ginawa rin nitong giniling na isda ang karamihan sa kanila. Dahil nasira ang huli, nagpa siya si Laido na personal na kontrolin ang panghuhuli. Sa pagkakataong ito, siya at si Chamber ay nakipagtulungan sa ilang robot sa pangingisda gamit ang isang tradisyonal na lambat. At sa pangunguna ni Chamber at Laido, nagawa nilang gamitin ang lambat upang makakuha ng malalaking resulta na ikinatuwa ng lahat ng kasangkot. Sa pagtatapos ng araw, nakatanggap si Laido ng isa pang bayad para sa kanyang mga pagsisikap at isang maliit na larwang alimango. Nakipag-relax siya kay Ami habang nanunood ng dagat at naging mapayapa ang lahat hanggang sa hinailan ni Laido ang kanyang plauta at sinimulang patugtugin ito. Ang hindi inaasahang tunog ay gamulat sa kasama ni Ami na ardilya. Bigla, tumama ang kidlat at habang nasa bingit pa,
Agad na tumalon si Lido upang protektahan si Ami, na nagpahina sa kanyang mga tuhod ng kaunti, ngunit pagkatapos ay mabilis na ipinaliwanag ni Chamber na ang kidlat ay isang natural na penomeno ng panahon at hindi isang banta ng halimaw. Napagtanto na hinahawakan niya siya sa kanyang braso, mabilis na lumayo si Lido. Pagkatapos ay hinikayat siya ni Ami na magsanay ng kanyang mga kasanayan sa pagtugtog ng plauta at tinanong ni Lido kung nagsasanay ba siya ng kanyang sayaw. Nang sabihin niyang oo, hiniling ni Lido na mapanood pa ang pagsasayaw niya. Habang natataranta, nagpa siya si Ami na bigyan siya ng isang palabas na sumasayaw at nagpapakita ng pinakamagandang bahagi ng kanyang sarili habang si Lido ay nakatitig lamang. Kalaunan, pumunta sila sa bahay ni Ami at binigyan ni Lido si Bebel ng larwang alimango na natanggap niya kanina. Pagkatapos ay ikinwento niya ang perang kinita niya at sinabi rito na nakapag-ambag siya sa kanilang lipunan na isang bagay na dapat ipagmalaki. Pagkatapos ay isiniwalat ni Lido kung paano siya inalok ni Nabeles at Penyon na sumama sa kanila sa pagsadyap, at agad na natuwa si Bebel na ipinaliwanag kung paano ang pagsadyap ay ang pagtuklas sa sinaunang Rex bago pa man nagyelo ang planeta. Nang marinig iyon, ipinahayag ni Lido na magsasalba na siya ngayon. Sumali siya kay Beles at sa kanyang koponan sa kanilang misyon, na nangangatuwiran na napakaraming gusto niyang matutunan mula sa kanya. Sa tubig, natuklasan nila ang isang napakalaking lumubog na sasakyang dagat na nakapatong sa sahig ng dagat. Tuwang-tuwa si Beles, nang makitang ang barko ay tila sapat na malaki upang maglaman ng mahahalagang artifact at materyales. Gamit ang maingat na katumpakan, sinimulan ni Chamber ang pagputol sa mga bahagi ng barko upang makapag-imbestiga ang koponan. Bigla, isang alerto sa emerhensya ang nagpakita, na nagsasabi kay Lido na may malapit na kalaban. Mabilis na itinulak ni Lido ang likod ni Beles. Pagkatapos, sinuri niya ang nakapalibot na tubig, at nakita niya ang isang napakalaking pusit na balina na gumagalaw sa malapit. Nang hindi naglaan ng oras para mag-imbestiga ng maayos, muli niyang ipinagpalagay na ang nilalang ay ang Head Oza at inihanda ang sarili para sa labanan. Agad na napagtanto ni Beles ang nangyayari at sinigawan si Lido na huminto. Ipinaliwanag niya na ang nilalang sa harap nila ay isa lamang pusit na balina, isang hindi nakakapinsalang higanteng hayop sa dagat. Sa kasamaang palad, si Lido ay naging labis na nahuhumaling sa ideya ng Hido kaya nakikita na niya ngayon ang kalaban kahit saan. Hindi pinansin ang mga babala ni Beles, nagpaputok siya ng ilang laser blast sa napakalaking nilalang. Ang pusit na balena ay nakakagulat na mabilis na tumugon, humahampas sa tubig at umiiwas sa mga pag-atake. Pagkatapos ay ipinaalam ni Chamber kay Lido na ang labanan sa ilalim ng tubig ay ibang-iba sa pakikipaglaban sa kalawakan or sa lupa dahil sa densidad ng tubig na lubhang binabawasan ang katumpakan ng kanyang mga armas. Gayunpaman, tumanggi si Lido na makinig. Ang pusit na balena ay naging agresibo. Binalot nito ang sarili sa makina ni Beles at pinupunit ito ng pira-piraso, pinupunit ang mga paa nito at iniwan itong ganap na may kapansanan. Nang sumugod ang higanteng nilalang patungo sa kanya, hinarang niya ito ng direkta. Hinablat niya ang pusit na balina at dinurog ito gamit ang isang yakap ng mahigpit, na tuluyang nagtalsikan dito. Pagkatapos, mabilis na kumalat ang balita ng insidente sa buong Gargantia, at nagtipon ang pamunuan ng flota para sa isang emergency meeting. Ipinaliwanag ng isang opisyal na ang mga pusit na balina ay itinuturing na sinauna at sagradong nilalang sa loob ng maraming henerasyon, at ang pagtapos ng buhay ay itinuturing na lubhang nakakabahala ng maraming residente. Itinuro naman ng isa na kumakalat na ang takot sa buong flota. Kumakalat ang mga chismis na ang pagkasawi ng isang pusit na balina ay magdudulot ng sakuna or kasawian sa lahat. Sa labas ng bulwagan ng pagpupulong, nagtipon ang madaming tao sa paligid ni Chamber. Ang higanteng makina ay natatakpan pa rin ng mga labi mula sa labanan. Gayunpaman, nakakuha ng ideya si Penyon. Nang gabing iyon, kumuha si Lido ng sample mula sa pusit na balina at hiniling kay Chamber na magsagawa ng detalyadong pagsusuri. Gusto niya ng patunay tungkol sa kanyang lumalaking hinala na kahit papaano ay nakarating na ang Hido sa daigdig. Habang naghihintay ng resulta, nagsimulang mag-isip ang kanyang mga iniisip. Iniisip kung siya ba ang aksidenteng nagdala ng mga Hido sa planeta. Sa ibang lugar, si Commodore Furlock ay sumasailalim sa isang regular na pagsusuri kay Dr. Aldem. Pagkatapos makumplito ang check-up,
ipinaalam sa kanya ni Aldom na ang kanyang pangkalahatang kondisyon ay tila maayos, at inirerekomenda niya na magdahan-dahan at magpahinga, ngunit agad na tinanggihan ni Furlock ang mungkahi, iginiit na labis niyang nasisiyahan sa kanyang trabaho para lumayo rito. Sinubukan ni Aldom na alalahanin siya sa pamamagitan ng pagbanggit sa kamakailang insidente ng pusit na balina at ang lumalaking pagkabalisa sa buong armada, ngunit nanatiling hindi nababahala si Furlock at inamin na ang mga mapaghamong sitwasyon ay nagpapanatili sa buhay na kawili-wili. Samantala, ipinatawag ni Regit sina Beles at Lido para sa isang pagpupulong ng disiplina at ipinaliwanag niya sa kanila na ang mga residente ay natatakot at marami ang tunay na naniniwala na may isang uri ng sumpa na nakabitin ngayon sa Gargantia. Mabilis na tinanggap ni Beles ang responsibilidad, inamin na dapat sana ay ipinaliwanag niya kay Lido ang kahalagahan ng mga pusit na balina bago ito dinala sa kanilang tirahan. Gayunpaman, kumbinsido pa rin si Lido na tama ang ginawa niya at sa halip ay tinanong niya kung ilang pusit na balina ang naninirahan sa karagatan. Ipinahayag niya na kung ang mga nilalang na iyon ay tunay na kamag-anak ng Hido, balak niyang hulihin ang lahat ng mga ito. Paulit-ulit na sinubukan ni Regit na ipaliwanag na ang mga pusit na balina ay mga hayop lamang sa dagat. Ngunit tumanggi si Lido na maniwala sa kanyang mga salita, dahil naniniwala siyang ang mga ito ay alinman sa Hido or isang bagay na may malapit na kaugnayan dito. Nang sandaling iyon, dumating ang mga pinuno ng fleet upang sabihin kay Regit na hiniling siyang magulat kay Furlock. At pinaalis ni Regit sina Beles at Lido, ngunit napansin niya si Peña na tahimik na nakikipag-usap sa isang mataas na opisyal ng fleet na nagngangalang Flange. At kilala niya si Peña ng sapat upang makilala kung kailan ito nagpaplano ng isang bagay. Nang gabing iyon, binisita ni Lido si Bebel at sinimulang tanungin siya tungkol sa mga pusit na balina. Matiyag ang ipinaliwanag ni Bebel na ang mga ito ay mga ordinaryong nilalang sa dagat na bihirang magdulot ng mga problema maliban kung may unang umatake sa kanila. Sumali si Ami sa usapan at hiniling kay Lido na itigil ang pagtrato sa mga hayop na parang mga halimaw dahil lamang sa kamukha nila ang kanyang mga kaaway. Gayunpaman, lalong nadismaya si Lido, at nagbigay ng mahabang paliwanag tungkol sa kung gaano talaga kaina ang Gargantia. Ayon sa kanya, walang sino man ang handa para sa isang tunay na pag-atake ng Hido at kung ang mga alien ay umangkop sa kanilang sarili upang maging katulad ng mga buhay sa dagat, ang sangkatauhan ay maaaring malipol bago pa man mapagtanto ng sino man ang panganib. Parehong natigilan sina Ami at Bebel sa kanyang pangangatwiran, at hiniling nila sa kanya na huwag nang lumikha ng mas maraming gulo para sa plota, ngunit hindi pinansin ni Lido ang kanilang mga babala at umalis. Hindi nagtagal, natapos ni Chamber ang pagsusuri nito sa sample ng pusit na balina, at isiniwalat nito na habang ang panlabas na anyo ng nilalang ay umunlad upang tumugma sa kapaligiran ng daigdig, ang genetic na istruktura nito ay halos kapareho ng sa Hido. Ngayong kumbinsido na siya ay nakikipag-ugnayan sa parehong uri, naging determinado siyang lipulin ang bawat pusit na balina na mahahanap niya. Nang gabing iyon, nakita ng plota ang isang malaking bilang ng mga pusit na balina na papalapit sa plota, at agad na kumalat ang takot. Nagsimulang kumalat ang mga chismis na ang mga pusit na balina ay narito upang ipaghiganti ang kanilang kasama. Ngunit pagkatapos ay dumating si Furlock ng kalmado at mahinahon. Pagkatapos ay inanunsyo niya sa buong plota na ang mga pusit na balina ay hindi likas na mapanganib. Kaya inutusan niya ang lahat na i-off ang kanilang mga ilaw at manatiling tahimik, sa paniniwalang dadaan lang sila. Sa kabila ng plota, ang mga ilaw ay nagsimulang maglaho ng sunod-sunod. Ang mga makina ay tumigil din, na nag-iwan sa napakalaking koleksyon ng mga barko na hindi gumagalaw sa dagat. Samantala, nalaman ni Lido ang tungkol sa paparating na mga pusit na balina at agad na naghanda upang umalis kasama si Chamber. Ngunit pinigilan siya ni Ami at nakiusap sa kanya na magtiwala sa paghatol ng plota. Tumanggi si Lido, iginiit na ang Hido ay kumakatawan sa isang banta sa lahat ng sangkatauhan at nangangatwiran na ang paghihintay ay haantong lamang sa kapahamakan. Ngunit pagkatapos, dumating si Regit kasama ang mga gwardya at itinaas niya ang kanyang sandata at nagbigay ng ultimatum. Sinabi niya na kung aatake ang mga pusit na balina, malaya si Lido na gumanti ng pag-atake, ngunit kung mananatili silang mapayapa, dapat siyang manatili kung nasaan siya. Bago pa man makapagtalo si Lido, biglang nanginag ang plota at dumating ang mga pusit na balina.
Lahat ay naghanda para sa isang pag-atake ngunit tulad ng sinabi ng kanilang Komodoro, lahat ng mga pusit na balina ay lumangoy lamang lampas sa plota, na walang napinsala. Nang makita ito, nadismaya si Lido, napagtanto niyang mali siya. Ngunit sa kabila ng ebidensya, nanatili siyang kumbinsido na mapanganib ang mga pusit na balina at palihim na nangakong lilipulin sila balang araw. Maya-maya, nagpanukala si Peña ng isang ambisyosong misyon kay Furlock upang maglakbay sa teritoryo ng mga pusit na balina at magsagawa ng isang malawakang operasyon ng pagsadya. Ayon sa kanya, malamang na ang lugar ay naglalaman ng napakaraming mahalagang kayamanan. Upang palakasin ang kanyang argumento, buong pagmamalaki niyang inanunsyo na sumang-ayon na sina Lido at Chamber na lumahok. Pagkatapos, na ikinagulat ng lahat, ang kanilang pangunahing kapitan ng depensa, si Flange, ay nagpahayag na balak din niyang sumali sa ekspedisyon, isinumite ang kanyang pagbibitiw at inanunsyo ang kanyang plano na humiwalay sa Gargantia. Tinanggihan ni Furlock ang kanilang panukala, ngunit biglang may kirot na naramdaman sa kanyang katawan. Natamba ang Commodore, na nagpahinto sa pagpupulong. Isinugod si Furlock sa emergency room, at agad na sinimulan ng mga doktor at kawani ng medikal ang paggamot, ginagawa ang lahat ng kanilang makakaya upang patatagin siya. Sa maikling panahon, nagkamalay si Furlock, ngunit alam ng lahat sa silid ang katotohanan na ang kanyang kondisyon ay masyadong malala, at wala na siyang gaanong oras na natitira. Dahil alam niyang malapit na ang katapusan, hiniling ni Furlock na makita si Rigid at ipinagkatiwala niya sa kanya ang susi ng Gargantia, opisyal na ipinasa ang pamumuno ng plota sa kanyang mga kamay. Labis na nalungkot si Rigid, nagmakaawa sa kanya na huwag sumuko at iginiit na kailangan pa rin siya ng mga tao. Tahimik na nakinig si Furlock, ngunit humihina na ang kanyang lakas. Nang walang ibang salita, ipinikit niya ang kanyang mga mata sa huling pagkakataon, iniwan ang buong plota sa pagdadalamati. Samantala, tinapos ni Chamber ang isang mahabang kalkulasyon tungkol sa lokasyon ng daigdig at ang mga pagkakataong makipag-ugnayan sa Galactic Alliance. Nasa sabik si Lido na marinig iyon, ngunit ipinaliwanag ni Chamber na kahit na matagumpay na naipadala ang kanilang distress signal, hindi ito makakarating sa destinasyon nito sa loob ng humigit kumulang 6,000 taon, ibig sabihin ay hindi na makakauwi si Lido. Sa unang pagkakataon, naunawaan niya kung gaano siya ka-stranded, at ang ideya na guguli ng natitirang bahagi ng kanyang buhay sakay ng Gargantia ay nagdulot sa kanya ng pagkabalisa. Para sa isang taong ginugol ang kanyang buong buhay sa pagsunod sa mga utos ng militar, ang posibilidad na matrap sa isang mapayapang sibilyang plota ay mahirap tanggapin. Kalaunan, nagsimula ang mga paghahanda para sa libing ni Furlock, at ang mga tao ng Gargantia ay nagtipon upang parangalan ang taong gumabay sa kanila sa loob ng maraming taon. Gayunpaman, nagmadali si Rigid patungo sa isang pagpupulong ng mga matataas na opisyal ng plota at sinubukang talakayin ang isyu ng planong pag-alis ni Flange, dahil sa paniniwalang ito ay apurahan. Gayunpaman, maraming matatandang pinuno ang pamuna sa kanya dahil sa pagtuon sa mga bagay na pampulitika sa panahon ng libing ng commander. Ipinaalala sa kanya ng isa na personal siyang inalagaan ni Furlock pagkatapos ng pagkasawi ng kanyang ama at tinulungan siyang palakihin sa taong siya ngayon. Samantala, nakipagkita si Peña kay Lido, at nalaman niya na ang pagbabalik sa Galactic Alliance ay hindi na makatotohanan. Dahil sa kawalan ng katiyakan ni Lido, iminungkahi ni Peña sa kanya ang pagkakataong manghuli ng lahat ng mga pusit na balina, na tinanggap naman ni Lido. Samantala, ang mga epekto ng desisyon ni Flange ay naging kitang-kita sa buong armada, at daan-daang tao ang nagsimulang mag-impake ng kanilang mga gamit bilang paghahanda sa pag-alis ng Gargantia kasama niya. Kalaunan ay hinarap ni Rigid si Flange ng direkta at hiniling na muling isaalang-alang ito, ngunit ipinaliwanag ni Flange na ang kanyang desisyon ay pinal. Ipinahayag niya na wala siyang tiwala sa pamumuno nito at naniniwala na ang ekspedisyon ni Peña ay nag-aalok ng mas malalaking pagkakataon. Kaya sa kanyang paningin, ang pananatili sa Gargantia ay hindi na ang pinakamahusay na landas pasulong. Sa ibang lugar, nalaman ni Ami na balak ni Lido na umalis kasama ang ekspedisyon. At kahit na nagkunwari siyang masayahin sa piling ng kanyang mga kaibigan, nahihirapan siyang itago ang kanyang sakit. Pagsapit ng gabi, nagsimula ang seremonya ng libing at nagtipon ang mga residente sa kabila ng kubyerta upang magbigay ng kanilang huling pagpupugay kay Furlock. Ang isa sa mga dumalo ay si Flange.
At bago lumapit sa kabaong, nakipag-usap siya ng pribado sa isa sa mga opisyal ng flota, pinayuhan siyang suportahan at gabayan ng maayos si Rigit, na nagbabala na ang kinabukasan ng Gargantia ay maaaring nakasalalay dito. Pagkatapos, lumapit siya sa pinagpahingahan ni Furlock at nagpaalam ng taos-puso bago tumabi. Samantala, lumapit si Penyan kay Rigit at hiniling dito na humiwalay siya sa flota. Agad na tumanggi si Rigit, ngunit iginiit ni Penyan na ang desisyon ay hindi sa kanya upang pigilan at iginiit na mayroon siyang lahat ng karapatang umalis. Sa labas, habang nagpapatuloy ang libing, ginugol ni Ami ang halos buong seremonya sa panunood kay Lido mula sa malayo. Napansin ng isa sa kanyang mga kaibigan kung saan patuloy na napupunta ang kanyang atensyon at iminungkahi na dapat niyang iwanan ang flota at sumama kay Lido sa kanyang misyon kasama si Penyan. Sandali, naisip ni Ami kung ano ang maaaring ibig sabihin ng pagpiling iyon. Ngunit anuman ang kanyang nararamdaman, ang Gargantia ang kanyang tahanan at ang pag-alis ay hindi isang opsyon dahil kailangan siya ni Bebel. Kalaunan, umuwi si Ami at agad na napansin ni Bebel ang kanyang kalooban at tinanong kung talagang aalis na si Lido. Kinumpirma ito ni Ami at sa una ay umakto siyang parang wala lang sa kanya. Ngunit kalaunan ay bumuhos ang kanyang pagkadismaya. Nagsimula siyang maglabas ng sama ng loob tungkol sa desisyon ni Lido at nagtataka kung bakit nagpupumilit itong umalis kung nakahanap na siya ng lugar sa kanilang dalawa. Samantala, patuloy na nahihirapan si Rigit sa kanyang bagong posisyon at pinagdududahan niya kung may tunay na sumusuporta sa kanyang pamumuno. Doon siya binisita ni Beles at ipinaalala niya sa kanya na ang pagkamit ng tiwala ay nangangailangan ng oras. Iginiit niya na taglay ni Rigit ang mga katangiang kinakailangan upang mamuno at naniniwala na kalaunan ay makikilala rin sila ng armada. Samantala, naghahanda si Lido para sa paglalakbay nang lapitan siya ni Bebel. Tinanong ng bata sa huling pagkakataon kung talagang kailangan ng umalis ni Lido at nagbigay ng isa pang paliwanag si Lido tungkol sa Hido, na nangangatwiran na kumakalat ang banta at dapat itong imbestigahan ng isang tao bago pa ito maging mapanganib. Itinuro rin niya na ang mga taong tulad ni Bebel ay magiging lalong mahina kung sakaling magpakita ang ganitong banta. Pagkatapos ay iniabot niya kay Bebel ang isa sa kanyang mga plauta bilang regalo, na sinasabing ito ay ginawa ng isang lalaki na kamukha ni Lido, na pinaghihinalaan niyang kanyang nakababatang kapatid, na itinapon dahil sa pagiging mahina. Pagkatapos, habang patapos na ang libing, dumating si Rigit na suot ang kanyang damit panglibing. Humingi siya ng paumanhin sa pagiging nahuli. Pagkatapos, nagbigay-pugay siya sa commander na humubog sa kanyang buhay at sa Gargantia mismo, nagpapasalamat sa pagiging ama na kailangan niya. Nang matapos ang kanyang mga salita, pinakawalan ang kabaong at tahimik na nanood ang flota habang nagpapaalam sila kay Furlock. Pagkatapos ay humakbang pasulong si Rigit at bilang bagong itinalagang Komodoro, ipinahayag niya ang kanyang intensyon na protektahan ang lahat ng nakasakay sa Gargantia at bumuo ng isang kinabukasan na karapat-dapat sa legacy ni Furlock. Inamin niya na hindi niya kayang gawin ang gawaing iyon ng mag-isa at hiniling ang suporta ng bawat residente. Sa una, nanatiling tahimik ang karamihan, ngunit pagkatapos ay isa-isang nagpahayag ng kanilang suporta para sa kanya kahit na ang lahat ng mga taong nagpasyang umalis sa kanilang flota. Kinabukasan, binisita ni Lido sina Ami at Bebel sa huling pagkakataon, at gumawa si Bebel ng isang huling pagtatangka na kumbansihin siyang manatili, ngunit nanatiling tapat si Lido sa kanyang desisyon. Pagkatapos nito, sina Penyan, Flange, Lido, at daan-daang iba pa ay humiwalay sa Gargantia at sinimulan ang kanilang paglalakbay patungo sa isang kakaibang kinabukasan. Mula sa flota, pinanood ni Ami ang kanilang pagkawala sa malayo, at tanging ang pinakamabuti na lamang ang kanyang maidudulot. Pagkalipas ng ilang araw, sa wakas ay ginabayan ni Penyan ang kanyang ekspedisyon patungo sa lokasyon ng mga pusit na balyena. Buong kumpiyansa niyang inanunsyo na may naghihintay na kayamanan sa ilalim ng mga alon dahil ayon sa kanya, ang lugar ay puno ng mga mahahalagang labi at kapag nabawi na nila ang mga ito, lahat ng sangkot ay magiging mayaman. Samantala, halos hindi pinansin ni Lido ang talumpati at sa sandaling dumating sila, lamusong siya sa karagatan. Bumaba siya sa kailaliman ng kadiliman hanggang sa makasalubong nila ang isang napakalaking pagtitipon ng mga pusit na balyena. Mabilis na sinuri ni Chamber ang lugar at tinansya na ang bilang ng populasyon ay nasa libo-libo.
Mahinahong binanggit ni Chamber na ang pagpuksa sa kanila ay magiging napakadali, at agad na nagsimulang magtrabaho si Lido. Sa ibabaw ng tubig, pinanood ni Penyan ang misyon ng may pananabik. Ang kayamanang nakatago sa ilalim ng dagat ay sumangkop sa kanyang mga iniisip sa loob ng maraming taon, at ngayon ay sa wakas ay mas malapit na siya kaysa dati sa pag-abot dito. Habang naghihintay siya, naalala niya ang pangyayaring nagpasimula ng lahat. Ilang taon na ang nakalilipas, siya at ang kanyang nakatatandang kapatid ay nakipagsapalaran malapit sa mga lugar ng pugad. At sa panahon ng ekspedisyon, natuklasan nila ang isang nakatagong pasukan na nakatago sa ilalim ng tubig. Sa paniniwalang natagpuan nila ang isang nakalimutang lugar ng kayamanan, nagpa siya ang kapatid ni Penyan na mag-imbestiga pa habang si Penyan ay naiwan. Sa una, tila maganda ang mga ulat dahil inilalarawan ng kanyang kapatid ang hindi mabilang na mga labi mula sa isang sinaunang kabihasnan. Ngunit habang mas malalim siyang nagsasaliksik, nakagawa siya ng isang nakakakilabot na natuklasan na ang lokasyon ay ang puso ng isang kolonya ng pusit na balina. Mula roon, hindi na siya bumalik. At mula noon, pinangarap ni Penyan na bumalik at angkinan ang anumang kayamanan na nasa kabila ng paokang iyon. Samantala, ipinagpatuloy ni Lido ang kanyang pagsalakay, na ginagawang malalaking kalamaris ang mga pusit na balina. Kalaunan ay iniulat ni Chamber na ang malupit na kapaligiran sa ilalim ng tubig ay mabilis na nauubos ang lakas, ngunit binaliwala ni Lido ang babala, determinadong lipulin ang bawat pusit na balina na kanyang makakasalubong. Walang humpay siyang sumulong at tumungo si Chamber sa kailaliman habang sinisira ni Lido ang anumang bagay na kahawig ng hido. Habang kumakalat ang pagkawasak, ipinayo ni Chamber ang pag-atras ng ipahiwatig ng kanyang mga pagbasa ng sensor na ang bilang ng mga nilalang ay tumataas ng mas malalim sa loob ng kolonya, na lumilikha ng mas malaking panganib para sa misyon. Tumanggi si Lido at sa halip ay nakipag-ugnayan siya sa sasakyang pang-ibabaw at humiling ng karagdagang lakas ng baril. Ilang sandali pa, daan-daang pampasabog ang pinakawalan sa dagat at winasak ng mga pagsabog ang nakapalibot na rehiyon. Pagkatapos ng mga pagsabog, humingi si Lido ng isang pagtatasa at kinakalkula ni Chamber na humigit kumulang 67% ng kolonya ang nawasak. Ang mga labi ng mga nilalang ay nagsimulang lumutang patungo sa ibabaw kung saan nasiyahan na pinagmasdan ni Penyan at ng kanyang mga tagasunod ang mga resulta. Sa ibaba, iniulat ni Chamber na ang mga nakaligtas na pusit na balina ay umatras sa puso ng kanilang pugad, at agad silang hinabol ni Lido. Habang sumusulong siya, hinahampas niya ang bawat nilalang na tumatawid sa kanyang landas. Kalaunan, nakarating siya sa parehong nakatagong pasukan na natuklasan ng kapatid ni Penyan ilang taon na ang nakalilipas. Malapit sa pasukan, nagpakita ang isang napakalaking babaeng pusit na balina, at ipinapahiwatig ng mga scan na nagdadala ito ng mga itlog. Sumugod ang nilalang sa pagtatangkang ipagtanggol ang pugad, ngunit halos agad itong napaslang ni Chamber. Pagkatapos ay nagpatuloy si Lido sa mas malalim na bahagi ng sistema ng tunnel at pumasok sila sa isang malawak na silid na puno ng libu-libong maliliit na pusit na balina. Gayunpaman, nag-atubili sina Lido at Chamber at sinira nila ang mga ito gamit ang mga laser upang maging crisp. Nagpatuloy ang dalawa hanggang sa makarating sila sa isang napakalaking bulwagan na nakatago sa loob ng sinaunang istruktura. Nakakalat sa sahig ang maraming mga aparato sa pag-iimbak ng data na napreserba mula sa isang nakalimutang panahon. Nang tanungin ni Lido kung ano ang mga ito, ipinaliwanag ni Chamber na naglalaman ang mga ito ng impormasyong naitala ng sinaunang sibilisasyon na dating naninirahan sa daigdig. Pagkatapos ay mabilis na iniskan ni Chamber ang mga aparato at sinimulang i-proseso ang kanilang mga nilalaman. Dahil sa kuryosidad, hiniling ni Lido na makita kung ano ang narecover. At sa una, tumanggi si Chamber, na sinasabing ang impormasyon ay inuri ng Galactic Alliance. Naiinis, ipinaalala ni Lido kay Chamber na sa chain of command, siya ang kasalukuyang pinakamataas na ranggo, na pumipilit kay Chamber na buksan ang mga file. Ang unang footage ay nagpapakita ng sangkatauhan sa panahon bago ang pandaigdigang panahon ng yelo kung saan ang mga siyentipiko sa buong mundo ay nahihirapang makahanap ng mga solusyon habang lumalala ang mga kondisyon. Ang nagpapakilala sa kanila ay isang mananaliksik na nagngangalang Matsumoto na nagpasimula ng teknolohiyang may kakayahang baguhin ang mga tao tungo sa mga nilalang na inangkop para sa matinding kapaligiran.
At maraming tao ang sumusuporta sa pananaliksik na naniniwalang nag-aalok ito ng pinakamahusay na pagkakataon ng sangkatauhan na mabuhay. Habang ang iba ay mariing tinututulan ito at nagtataguyod ng mga alternatibong pamamaraan para sa pagpapanatili ng sibilisasyon. Habang patuloy na bumababa ang temperatura at kumakalat ang nyebe sa buong planeta, ang mga pamahalaan at organisasyon ay nakikipagkarera laban sa oras. Kasabay nito, sumiklab ang mga tunggalian sa buong mundo habang ang mga naglalaban na grupo ay nagtatalo tungkol sa kinabukasan ng sangkatauhan. Kalaunan, nagsimulang magyelo ang daigdig, na pumipilit sa mga mananaliksik na bilisan ang kanilang mga pagsisikap. Ipinapakita ng mga recording si Matsumoto na nagboluntaryo na sumailalim mismo sa pagbabagong anyo. Sa isang panayam, ipinaliwanag niya na ang mga binagong tao ay may kakayahang mabuhay sa mga kapaligirang hindi kayang tiisin ng mga ordinaryong tao. Pagkatapos, habang gumuguho ang sibilisasyon sa ilalim ng papasulong na panahon ng Ice Age, hindi mabilang na tao ang yumakap sa genetic modification upang mabuhay, habang ang iba ay tuluyang tumatanggi sa teknolohiya. Maraming grupo ang tumatakas patungo sa kalawakan, ngunit sinundan sila ng tunggalian, at ang digmaan sa pagitan ng mga paksayon ay nagpatuloy sa loob ng maraming henerasyon, na umuunlad sa isang bagay na mas malaki kaysa sa orihinal na hindi pagkakasundo. Habang pinapanood ni Laido ang mga huling bahagi, nagsimulang magkatotoo ang katotohanan, at ang pagsasakatuparan ay ikinatakot niya na ang mga nilalang nakilala bilang Hido ay hindi mga alien invaders, ngunit sila ay mga inapo ng mga tao. Ang mismong mga kaaway na kanyang pinaglabanan ay nagmula sa parehong species na katulad niya, at lahat ng kanyang pinaniniwalaan tungkol sa digmaan ay biglang pinagdududahan. Hindi makapaniwala si Laido, ngunit pagkatapos ay nagpakita ang paggalaw sa malapit. Isang huling whale squid ang lumapit mula sa kadiliman. At sa isang sandali, tinitigan lamang ito ni Laido, ngunit bago pa siya makapag-react, automatikong kinilala ni Chamber ang nilalang bilang isang banta at umatake. Agad na nadurog ang whale squid, na walang iniwang pagkakataon para sa intervention. May nabasag sa loob ni Laido ang isang bagay, at napasigaw siya ng puno ng sakit. Pagbalik sa fleet, lumabas sina Chamber at Laido mula sa kailaliman at iniulat na ang bawat Hido na naninirahan sa rehiyon ay napaslang na. Ang anunsyo ay nagpabaliw kay Penyan sa labis na pananabik. Ang balakid na naghihiwalay sa kanya at sa kayamanang hinabol niya sa loob ng maraming taon ay sa wakas ay nawala na. Walang pag-aaksaya ng isang segundo, inutusan niya ang kanyang mga tauhan na i-deploy ang kanilang mga makinang pangtrabaho at sinimulang iligtas ang pasilidad sa ilalim ng karagatan. Di nagtagal, ang mga murang manggagawa ay naghahatid ng mga sinaunang artifact at nakalimutang teknolohiya mula sa mga guho. Nang unang makita ni Penyan ang mga narecover na makinarya, nakumbinsi siyang nakatuklas sila ng isang kayamanan na higit pa sa anumang naisip niya. Ngunit habang nagdiriwang ang lahat, natagpuan ni Laido ang kanyang sarili na ginugulo ng nangyari sa ibaba. Habang nagpapatuloy ang operasyon ng pagbawi, ang mga imahe mula sa labanan ay walang katapusang nag-uulit sa kanyang isipan. Naaalala niya ang pagtapos sa Hido ng walang pag-aalinlangan, para lamang malaman na sila ay mga inapo ng sangkatauhan mula pa noon. Ang mas malala pa, marami sa mga nilalang na pinaslang niya ay mga bata, na nag-iwan sa kanya ng pisikal na sakit. Samantala, nagsalin si Penyan ng inumin at ipinagdiwang ang tagumpay ng ekspedisyon. Bago humigop, nagsalin siya sa dagat bilang pag-alaala sa kanyang yumaong kapatid, hiniling na sana'y nasaksihan niya ang sandaling ito. Hindi nagtagal, dumating si Flange upang siyasatin ang narecover na teknolohiya. Namangha siya sa kondisyon ng mga artifact at nagsimulang pag-usapan ang posibilidad na gamitin ang mga ito upang mapabuti ang buhay ng sangkatauhan. Ngunit agad na isinara ni Penyan ang ideya. Ayon sa kanya, ang kayamanan ay pag-aari ng mga nakatuklas nito. Wala siyang interes na ibahagi ito sa iba. Nang magbabala ang ilang miyembro ng tripulante na tiyak na hahanapin ng ibang mga plota ang napakahalagang teknolohiyang ito, na natiling walang pakialam si Penyan. Sa pagitan ng kanilang lumalaking arsenal, napakalaking imbak ng bala, at ang napakalaking kapangyarihan ni Chambers, naniniwala siyang walang sino man sa karagatan ang maaaring hamanin sila. Hindi pinansin ang bawat babala mula kay Flange at sa iba pa, inutusan ni Penyan ng isang pampublikong pagsasahimpapawid, buong pagmamalaking inanunsyo na ang pugad ng pusit na balina ay nawasak na at ang lahat ng kayamanan nito ay pag-aari na niya ngayon.
Pagkatapos ay binalaan niya ang bawat kalapit na plota na lumayo, nagbabantang lulubog ang sinumang papalapit sa kanyang teritoryo. Ang mensahe ay nakarating sa mga plota sa buong rehiyon. Pagbalik sa Gargantia, tahimik na nakinig sina Regit at Dr. Aldem habang umaalingaw ang deklarasyon ni Penyon sa mga speaker at marami ang agad na nagsimulang mag-alala na ang kanyang ambisyon ay tuluyang nawala sa kontrol. Sa ibang lugar, lalong nagiging hindi komportable si Flange sa direksyon na tinatahak ng mga bagay-bagay habang una niyang iniwan ang Gargantia dahil umaasa siyang makatuklas ng isang bagay na maaaring makinabang sa sangkatauhan sa kabuuan. Nang hilingin sa kanya ng isang mensahero na pigilan si Penyon bago lumala ang mga bagay-bagay, malungkot na inamin ni Flange na ang sitwasyon ay wala na sa ilalim ng kanyang kontrol dahil karamihan sa mga may-ari ng barko ay ganap na sumusuporta kay Penyon. Kasabay nito, nakaupo si Laido sa loob ng silid at naghahanap ng mga rekord ng militar tungkol sa digmaan sa pagitan ng sangkatauhan at ng Hido. Habang dumarami ang kanyang natututunan, lalo siyang nagkakagulo. Naputol ang kanyang mga iniisip nang dumating si Penyon at hiniling sa kanya na tumulong sa pag-alis ng mga kalat mula sa isa sa mga shaft. Ang kahilingan ay nagtulak sa kanya sa gilid at galit na inutusan ni Laido si Penyon na iwan siya mag-isa. Sinubukan ni Penyon na pukawin pa siya sa pamamagitan ng pagtatanong kung nawalan na ba siya ng lakas ng loob, ngunit sumagot si Laido na wala nang dapat ikatakot. Pagbalik sa Gargantia, tinanong ng ilang kapitan si Regit kung balak ba niyang kumilos laban kay Penyon. Gayunpaman, nagpasya siyang walang dahilan para makialam ng walang patunay na direktang banta ito. At kung pipiliin ng ilang may-ari ng barko na umalis at sumama sa kanya, balak niyang igalang ang kanilang desisyon. Malapit, ipinagpatuloy ni Bebel ang kanyang karaniwang pagsusuri kay Dr. Aldem. Dahil sa kanyang pagkausyoso, tinanong niya kung talagang sinira ni Laido ang lahat ng mga pusit na balyena. Kinumpirma ito ni Aldem at tahimik na sinabi na ang lahat ng kasangkot ay kumikilos ng may kawalang isipan. Hindi kalayuan, nahihirapan si Ami sa pagkawala ni Laido, at sinubukan siyang pakalmeyan ng isa sa kanyang mga kaibigan, ngunit hindi mapigilan ni Ami ang pag-iisip tungkol sa kanya. Kinabukasan, sinubukan ng isang pangkat ng mga pirata na sakupin ang bagong nakuhang kayamanan ni Penyon, ngunit agad na tumugon si Penyon sa pamamagitan ng paggamit ng isa sa mga sinaunang sandata na nakuha mula sa pasilidad. Ang napakalaking kanyon ay nagpakawala ng isang mapaminsalang sinag ng enerhiya na pumupunit sa isa sa mga umaataking barko. Dahil sa matinding lakas ng armas, halos agad na sumuko ang mga pirata. Matapos makamit ang tagumpay, sumakay si Penyon sa natalong barko at dinakip ang pinuno nito. Ngunit sa halip na parusahan ang natitirang mga tripulante, inalok niya sila ng isang lugar sa loob ng kanyang sariling lumalaking pangkat ng mga pirata. Di nagtagal, mas lumaki pa ang kanyang mga puwersa. Kalaunan, natagpuan ni Penyon si Laido na nakaupong mag-isa at hiniling na hiramin si Chamber. At dahil nangangailangan ng pahintulot si Chamber, direktang tinanong ni Penyon si Laido. Dahil nawalan na ng interes sa halos lahat ng bagay sa paligid niya, sinabi lang ni Laido na wala siyang pakialam. Sinamantala ni Penyon ang pagkakataon at hinayla siya patungo sa isang pagdiriwang na ginaganap sa pangunahing kubyerta. Di nagtagal, naging puspusan ang kasiyahan, puno ng pagkain, inumin, musika, at sayawan ang barko habang ipinagdiriwang ng lahat ang kanilang mga kamakailang tagumpay. Pagdating ni Chamber, nagsigawan ang mga tao. Pumuesto si Penyon sa gitna ng entablado at buong pagmamalaking inanunsyo na sina Laido at Chamber ang responsable sa paglipol sa kolonya ng mga pusit na balyena at pagkuha ng kayamanan. Ngunit sa kabila ng lahat ng kaguluhan na nakapalibot sa kanya, pakiramdam ni Laido ay lubos siyang nawalan ng pag-asa. Habang nakikita ng lahat ang isang bayani, nakikita niya ang isang taong responsable sa pagkasawi ng libu-libong kapwa-tao. Habang nagpapatuloy ang pagdiriwang, nalaman niya ang kanyang sarili na nagtataka kung bakit siya narito pa rin at kung ano ang layunin niya sa mga susunod na panahon. Samantala, sinuri ni Chamber ang isa sa mga narecover na armas at kinilala ito bilang isang electromagnetic cannon na katulad ng beam system na nakapaloob sa kanyang sariling frame. Bagamat ang output nito ay isang maliit na bahagi lamang ng lakas ng kanyang armas, tuwang-tuwa si Penyon sa natuklasan at agad na nagsimulang magplano ng mga paraan upang maibalik ito. Sa panahon ng pagsusuri, natuklasan ni Chamber na ang mga light bulb na ginagamit sa buong Gargantia ay binubuo ng mga nanomachine na halos kapareho ng mga biological na istruktura na matatagpuan sa loob ng Hido.
Ang pagtuklas ay nagbibigay ng karagdagang patunay na ang mga Hido ay tunay na mga inapo ng sangkatauhan, na lalong nagpapalalim sa krisis ni Lido. Ikinakatwiran niya na ang digmaan sa pagitan ng Galactic Alliance at ng mga Hido ay walang kabuluhan kung ang magkabilang panig ay sa huli ay tao. Ngunit hindi sumasang-ayon si Chamber, at napagpasyahan nito na ang sangkatauhan at ang mga Hido ay kumakatawan sa dalawang ganap na magkaibang landas ng ebolusyon. Pinili ng isa ang teknolohikal at intelektual na pagsulong habang ang isa naman ay umangkop sa pamamagitan ng biolohikal na ebolusyon. Ayon kay Chamber, ang mga nakikipagkompetensyang estratehiya sa kaligtasan na ito ay ginagawang imposible ang magkakasamang buhay, ngunit tumanggi si Lido na tanggapin ang konklusyon. Sa unang pagkakataon, natagpuan ng piloto at ng kanyang makina ang kanilang mga sarili na nakikipaglaban sa kanilang mga paniniwala. Pagkatapos, sa gitna ng kanilang pagtatalo, isang papasok na transmisyon ang biglang nagpakita sa chamber systems, at nang buksan ni Lido ang mensahe, nagulat siya nang makita na ang taong nakikipag-ugnayan sa kanya ay walang iba kundi si Commander Kogel. Kinabukasan ng umaga, bumalik sa normal ang aktibidad sakay ng Gargantia habang tumutulong si Ami sa paghahatid ng mga mensahe sa buong fleet. Habang nakikipag-usap kay Rigit, napansin nila na dinadala sila ng mga agos ng karagatan patungo sa dagat ng Ulap, isang rehiyon kung saan maaaring maging posible muli ang pakikipag-ugnayan sa Plotony Flange. Gayunpaman, ang Plotony Flange ay nahaharap sa isang napakalaking pormasayon ng mga barko na biglang nagpakita sa abot tanaw at patuloy na sumusulong patungo sa kanila. Dahil hindi matukoy kung ang mga bagong dating ay pala kaibigan or kalaban, agad na inutusan ni Flange na paganahin ang alerto sa emerhensya. Nagmadali ang mga tripulante sa mga istasyon ng labanan, inihanda ang mga armas, at kumalat ang tensyon sa buong flota. Halos kasabay nito, nakatanggap si Lido ng isang transmisyon na hindi niya inaasahan. At ilang buwan matapos magkahiwalay sa insidente ng wormhole, sa wakas ay nakipag-ugnayan si Flange. Ipinaliwanag niya na nakaligtas din siya sa paglalakbay patungong daigdig at ginugol ang nakalipas na ilang buwan sa pagtatatag ng isang bagong flota. Matapos matanggap ang naunang senyales ng distress ni Lido, agad siyang nakipag-ugnayan at ngayon ay hiniling na personal na makipagkita si Lido sa kanya. Walang pag-aalinlangan, sumang-ayon si Lido. Samantala, nagtipon si Penyon sa kubyerta kasama ang iba pa upang obserbahan ang papalapit na armada. Sa halip na maghintay para sa pagkakakilanlan, napagpasyahan niya na ang pinakaligtas na estratehiya ay ang unang umatake. Kumbinsido na ang anumang flota na sapat ang laki upang lumapit sa kanila ay dapat na isang banta, iniutos niya na paganahin ang electromagnetic weapon. Pumutok ang kanyon at ang pagsabog ay tumama sa isa sa mga papalapit na barko na sumisira sa bahagi ng istruktura nito. Sa loob ng ilang segundo, naramdaman ni Peña na nagtagumpay, ngunit pagkatapos ay tumugon ang flota ng kaaway at isang mapaminsalang kontra-atake ang bumangga sa puwersa ni Peña at agad na sinira ang isa sa kanilang mga tore. Desperado na maunawaan ang kanyang kinakaharap, itinaas ni Peña ang kanyang binocular at mas maingat na pinag-aralan ang kaaway. Ang nakita niya na nakatayo sa mga barko ay isang robot na halos kapareho ni Chamber. Dahil sa pagkataranta, sinubukan ni Peña na kontaken si Lido para humingi ng tulong, ngunit ipinaalam sa kanya ni Chamber na umalis na si Lido at babalik na sa kanyang dating commander. Dahil walang balak na masangkot sa tunggalian, lumipad si Lido patungo sa flota ni Kogel, at natuklasan niya na ang napakalaking flota ay siksikan sa mga taong may magkakaparehong marka sa kanilang mga noo, lahat sila ay pagod ngunit kumikilos ng may lubos na pagsunod at disiplina. Pagkatapos lumapag, sinalubong si Lido ng isang priestess na babae na nagngangalang Terra na formal na sumalubong sa kanya at sinamahan siya sa isang pribadong silid at inutusan siyang maghintay. Ilang sandali pa, isang hologram ang lumabas at ito ay si Kogel. Nakahinga ng maluwag si Lido nang makitang buhay ang kanyang commander pagkatapos ng maraming buwan. Ngunit ipinaliwanag ni Kogel na ang isang sakit na nakuha sa daigdig ay nagdulot sa kanya na hindi makaalis sa kanyang cockpit. Dahil dito, maaari lamang siyang magpakita sa pamamagitan ng mga holographic projection. Pagkatapos ay tinanong ni Kogel kung magpapatuloy ba si Lido sa paglilingkod sa ilalim ng kanyang pamumuno at walang pag-aalinlangan, tinanggap ni Lido. Sa labas, nakipag-ugnayan si Chamber sa machine caliber attacker ni Kogel at ang dalawang artificial intelligence ay nagpalitan ng impormasyon at nagsimulang magkumpara ng datos.
Pagbalik sa plota ni Penyon, mabilis na hinarap ng mga tripulante si Penyon, pinapuna ang kanyang pabaya na desisyon na salakayin ang isang hindi nakikilalang plota. Itinuturo ng ilang miyembro na ang kanyang naunang broadcast sa radyo na nag-aanunsyo ng kanilang kayamanan ay malamang na nakaakit sa makapangyarihang puwersang ito sa simula pa lang. Bago pa man magpatuloy ang pagtatalo, isang mensahe ang dumating mula sa plota ni Kogel na humihiling ng isang diplomatikong kinatawan. Agad na nagboluntaryo si Flange, ngunit tumanggi si Penyon na hayaan ang ibang tao na managot sa isang sitwasyong nilikha niya. Ngunit pagkatapos ay partikular na hiniling ng commander ng kalabang plota ang presensya ni Penyon. Di nagtagal pagkatapos, dumating ang transportasyon na minamaneho ni Lakage. At habang tinalikuran na niya ang kanyang dating titulo bilang reyna ng pirata, ang kanyang personalidad ay nanatiling halos hindi nagbabago. Matapos batiin si Penyon, binalaan niya ito na kontrolin ang kanyang bibig bago siya samahan sa plota ni Kogel. Doon, agad na napansin ni Penyon ang kondisyon ng tirahan kung saan marami ang mukhang mahina at kulang sa nutrisyon. Nang magtanong siya tungkol dito, casual na ipinaliwanag ni Lakage na ang lakas ang nagtatakda ng katayuan sa loob ng plota. Kaya, ang mga mahihina ay makakatanggap ng mas kaunting mapagkukunan, na isang sagot na nagpapahirap sa kanya. Sa ibang lugar, ipinaliwanag ni Kogel ang kanyang misyon kay Lido at sinabing ang pakikibaka ng sangkatauhan laban sa Hido ay nagpapatuloy kahit sa daigdig. Kaya, ang kanyang layunin ay pag-isahin ang nagkalat na mga plota at turuan ang sangkatauhan kung paano ipagtanggol ang sarili. Doon, isiniwalat ni Lido ang katotohanan na ang mga Hido ay mga inapo ng mga tao. Ngunit sa kanyang pagkagulat, alam na ni Kogel at wala siyang pakialam. Ikinatwira ni Kogel na tinalikuran ng mga Hido ang mga katangiang tumutukoy sa sangkatauhan. At habang maaaring pareho ang kanilang pinagmulan, hindi na sila nakakatulong sa Garantia, hindi na sila nakakatulong sa sibilisasyon at hindi tunay na maituturing na tao. Nang mapagtanto na alam na ng kanyang commander ang katotohanan, nawalan ng masabi si Lido. Samantala, sinamahan si Penyon sa isang pribadong silid kung saan nakatagpo siya ng isang kakaibang aparato. Matapos itong suriin, hindi niya namamalayang nag-activate siya ng isang nakatagong pagsubok. Ilang sandali pa, nagpakita si attacker at binati siya sa pagpasa sa isang pagtatasa ng kanyang mga kakayahan sa inhinyeriya. Pagkatapos ay inalok ni attacker si Penyon upang maging punong opisyal ng inhinyero ng armada, at bilang kapalit, makakakuha siya ng akses sa sinaunang kaalamang teknolohikal na may kakayahang baguhin ang kanyang pag-unawa sa makinarya, na tinanggap naman ni Penyon. Kasabay nito, nakatanggap si Flange ng sarili niyang alok kasama ang mga tagasunod ni Kogel na nangangako ng seguridad at kasaganaan kung ang kanyang mga tao ay sasali sa mas malaking armada at ang mga barko ni Flange ay maisasama sa organisasyon ni Kogel. Pagdating, inanunsyo ni Terry na ang mga bagong dating ay ihihiwalay at itatalaga sa maraming barko. Nang tumutol si Flange, iginiit na ang kanyang mga tao ay parang pamilya. Tumugon si Terry gamit ang isang banta na sinusuportahan ng napakalaking kapangyarihang militar ng armada. Napagtanto na ang paglaban ay walang magagawa, nag-aatubili na sumuko si Flange. Bilang bahagi ng proseso, napilitan siyang lumuhod habang ang isang simbolo ay ipinipinta sa kanyang noo, na minamarkahan siya bilang isa pang tagasunod ng sistema ni Kogel. Kalaunan, binigyan ni Lakage si Penyon ng isang paglilibot sa armada at ipinaliwanag na ang kombensyonal na pera ay inalis na, at sa halip ay ipinamamahagi ang mga mapagkukunan ayon sa paggawa at kapakinabangan ng isang individual. Sa panahon ng paglilibot, nalaman ni Penyon na ang kanyang sariling mga tao ay nahahati na sa iba't ibang barko, at humingi siya ng paliwanag. Sumagot si Lakage na ang malalaking grupo ay sadyang pinaghihiwalay upang maiwasan sila sa pag-oorganisa ng mga rebelyon na nag-iiwan kay Penyon na labis na nababagabag. Nang gabing iyon, bumalik si Lido kay Chamber at pinag-isipan ang lahat ng kanyang nakita. Nagtataka siya kung bakit hindi kailanman direktang nagpapakita si Kogel sa kanyang mga tagasunod, at iminungkahi ni Chamber na ang pagpapanatili ng isang aura ng misteryo ay nagpapalakas ng awtoridad na nagpapaalala kay Lido ng hindi komportable sa mga pamamaraang ginamit ng Galactic Alliance. Kinabukasan, biglang gumana ang kanyang communicator at ipinaliwanag ni Kogel na dahil may dalawang mecha na magagamit na ngayon, handa na siyang palawakin ang kanyang impluensya sa buong karagatan. Pagkatapos ay inihayag niya ang armada na napili bilang kanilang unang target at natigilan si Lido nang makita niyang ang Gargantia ito.
Nawala ang lahat ng kulay sa kanyang mukha nang maisip niyang naghahanda ang kanyang commander na salakayin ang mismong mga taong nagbigay sa kanya ng tahanan. Kalaunan, dinala si Penyon sa isang pasilidad ng imbakan na puno ng mga labi mula sa sinaunang mundo. Ipinaalam sa kanya ni Terra na ang pagpapanumbalik ng mga aparatong ito ay responsibilidad na niya ngayon at binigyan siya ng isang diagnostic tool na may kakayahang suriin ang mga makinarya nang hindi ito nabubuwag. Nagliwanag ang kanyang mga mata. Para sa isang mekaniko na nahuhumaling sa teknolohiya, ang lugar ay paraiso. Agad niyang sinimulang siyasatin ang mga sinaunang makina at isipin kung ano ang maaaring maging kahinatnan ng mga ito kapag naibalik na. Sa sandaling iyon, dumating si Leakage at inakusahan siyang napakadaling bilhin tuwing may mag-aalok sa kanya ng bagong teknolohiya. Ngunit pagkatapos ay tumigil siya sa pagbibiro at isiniwalat ang kanyang tunay na intensyon na gusto niyang umalis. Isiniwalat niya na ang buhay sa loob ng fleet ni Kogol ay mas masahol pa kaysa sa pagiging isang chubby na lalaki na nagda-diet. Kaya nagpa siya si Leakage na magsimula ng isang rebelyon at humingi ng tulong kay Penyon. Sa ibang lugar, direktang hinarap ni Lido si Commander Kogol at hiniling niya sa kanyang dating commander na huwag nang mag-alala sa Garganti. Ngunit agad na tumanggi si Kogol at sinabi niya na ang sangkatauhan ay nangangailangan ng patnubay. Dahil hindi na posible ang pagbabalik sa Avalon, inialay niya ang kanyang sarili sa paglikha ng isang bagong ideal na lipunan sa mundo. At ang anumang plota na tumangging sumali sa pangitaing iyon ay kalaunan ay makokontrol. Dahil hindi na mababago ang kanyang isip, umalis si Lido. Habang naglalakad siya sa plota, napansin niya ang isang ardilya na mabilis na tumatakbo sa mga pasilyo. Ang tanawin ay agad na nagpapaalala sa kanya kay Ami at sa mga mapayapang araw na ginugol niya sa Gargantia. Pagkatapos ay nagsimulang umulan, at natagpuan ni Lido ang kanyang sarili na nagninilay-nilay sa mga pagkakaibigan, kalayaan, at kaligayahang naranasan niya roon. Kung ikukumpara sa matigas na kapaligiran na nakapalibot sa kanya ngayon, ang mga alaalang iyon ay parang mas mahalaga kaysa dati. Samantala, palihim na nakipagkita si Penyon kay Flange at ilang pinagkakatiwalaang kasama. Inamin ni Flange na ang pag-alis sa Gargantia ay maaaring isang pagkakamali. Nang makita niyang ang mga tao sa plota ni Kogol ay walang kagalakang ginagampanan ang kanilang pang-araw-araw na gawain, at natatakot siya na ang sinumang magiging abala ay matutulog kasama ng mga isda. Ngunit pagkatapos, isiniwalat ni Penyon na may isang tao sa loob ng plota ang nagpaplano na ng isang pag-aalsa. At nang tanungin ni Flange kung sino, isiniwalat ni Penyon na ang taong nasa likod nito ay si Leakage. Sa ibang lugar, patuloy na sinusundan ni Lido ang ardilya hanggang sa dalhin siya nito sa isang malaking pagtitipon ng mga taong nakatayo sa ulan kung saan sila ay sabay-sabay na lumuluhod sa panalangin. Naguguluhan, tinanong ni Lido si Chamber kung ano ang nangyayari. At sinuri ni Chamber ang karamihan at natukoy na ang pagtitipon ay walang banta. Pagkatapos, ilang gwardya ang nag-escort ng isang grupo ng mga bilanggo at humakbang si Terra sa harap ng karamihan at inanunsyo na isasakripisyo ng mga individual na ito ang kanilang sarili para sa kaunlaran ng plota. Natakot si Lido at nang mapansin niya ang isang batang lalaki sa kanila, agad niyang naalala ang kanyang nakababatang kapatid at si Bebol. Nang walang pag-iisip, sumugod siya upang ihinto ang seremonya, ngunit agad siyang pinigilan ng mga gwardya. Pagkatapos, nagbigay ng utos si Terra at ang mga bilanggo ay itinapon sa dagat habang walang nagawa si Lido kundi panoorin sila habang nawawala sa ilalim ng mga alon. Ang lugar ay nag-iwan sa kanya ng matinding kalungkutan. Malapit, nasaksihan ni Penyon ang parehong pangyayari at sa wakas ay naabot ang konklusyon na ang mga taong namamahala sa plota na ito ay may napakasamang motibo para sa kanilang sariling kabutihan. Bigla, nilapitan siya ni Leakage at ipinaalam sa kanya na ang susunod na target ni Kogol ay ang Gargantia. Agad na natanto, dahil nakita niyang ang lahat ng kanilang pinapahalagahan ay nasa panganib na ngayon. Sa sandaling iyon, nangako si Penyon na pipigilan ang mga plano ni Kogol, habang si Lido ay umabot sa parehong konklusyon tulad ng lahat ng kanyang naranasan sakay ng Gargantia na nagpakita sa kanya ng ibang paraan ng pamumuhay para sa sangkatauhan. Ngunit kung sisirain ito ni Kogol, ang posibilidad na iyon ay mawawala magpakailanman. Pagbalik kay Chamber, natuklasan ni Lido na ang mga paghahanda sa labanan ay isinasagawa na kung saan inutusan ni Kogol ang parehong kalibre ng makina upang maghanda para sa paparating na operasyon. Nang humingi ng mga tagubilin si Chamber, huminto si Lido.
Sa halos buong buhay niya, sinunod niya ang mga utos ng iba. Ngunit ngayon ay gumagawa na siya ng desisyon ng mag-isa. Tinanong niya si Chamber kung matatalo nila si Attacker, at inamin ni Chamber na walang sapat na datos upang malaman ng sigurado, ngunit ang pakikipaglaban sa isa pang kalibre ng makina ay posible sa teknikal na paraan. Sapat na ang sagot na iyon, at nagpa siya si Lido na lumaban. Pagkatapos, palihim niyang kinontak ang kaibigan ni Ami na si Melty, at ipinagkatiwala sa kanya ang isang mahalagang misyon upang bigyan ng babala ang Gargantia, na tinanggap niya ng walang pag-aalinlangan. Pagkatapos, si Melty ay lumipad sa kalangitan sakay ng kanyang surf kite at sinimulan ang mahabang paglalakbay patawid sa karagatan. Nang sa wakas ay nagpakita na ang Gargantia sa abot tanaw, siya ay napagod. Ang kanyang surf kite ay nagsimulang bumagsak patungo sa dagat, ngunit bago pa man bumangga, si Ami ay sumisid at naabutan siya. Pagkatapos ay ligtas siyang sinamahan ni Ami pabalik sa flota at ipinaliwanag ni Melty ang lahat at ang babala ay nagpadala ng mga shockwave sa Gargantia, isang konseho ng mga kapitan ng barko ang mabilis na nagtipon upang talakayin ang kanilang mga opsyon. At marami ang nangangatwiran na ang pag-atras ang tanging matalinong pagpipilian. Ngunit pagkatapos ay humakbang si Ami at ipinaalala niya sa lahat na isinasapanganib ni Lido ang kanyang buhay upang protektahan sila at ang pagtakas ngayon ay mangangahulugan ng pag-iwan sa kanya pagkatapos ng lahat ng nagawa niya para sa kanila. Pagkatapos ay nagsalita si Dr. Aldom at sinabing may mga bagay na sulit ipaglaban. Kahit na hindi tiyak ang tagumpay, ang kanyang mga salita ay nagpapaalala kay Rigit ng susi na ipinagkatiwala sa kanya ng nakaraang commander. Isang sikreto na maaaring maging mahalaga sa darating na labanan. Samantala, ang flota ni Kogol ay nagsimulang mag-mobilize para sa digmaan. Ngunit nang malapit nang matapos ang mga paghahanda, isang biglaang pagsabog ang sumiklab sa ilalim ng flota. Sumugod si Lido sa kalangitan sa loob ng silid at agad na humingi ng paliwanag si Kogol. Ikinatuwiran ni Lido na ang daigdig ay hindi ang Avalon at ang mga tao rito ay nakapagtayo na ng sarili nilang mga lipunan na hindi na kailangang sakupin or paliwanagan. Hindi sumang-ayon si Kogol at unang umatake si Attacker. Naglaban ang dalawang mecha sa itaas ng flota habang ang mga takot na sibilyan ay nagkalat sa ibaba. Mabilis na napatunayang nakahihigit si Attacker sa bawat palitan, na lalong nagtulak kay Lido sa depensa. Pagkatapos, isang sinag ng enerhiya ang biglang sumikat pataas mula sa ibaba kung saan sumali si Penyon sa laban gamit ang isa sa mga sinaunang sandata na kanyang naibalik. Diretso siyang nagpaputok kay Attacker at lumikha ng pagkakataon. Agad na inutusan ni Terra ang kanyang mga puwersa na tapusin siya. Ngunit bago pa sila makakilos, umalangaw ang mga pagsabog sa buong flota. Inilunsad ni Flange ang kanyang rebelyon at ilang barko ang Sam-Iris sa Pormasayon at nagsimulang umatake sa mga puwersa ni Kogol mula sa loob. Kasabay nito, sumugod si Lakage sa labanan kasama ang kanyang mga tagasunod, na lumikha ng kaguluhan sa buong flota, na hudyat na nagsimula na ang rebelyon. Pagbalik sa kalangitan, patuloy na nakikipaglaban si Chamber laban sa napakalaking kapangyarihan ni Attacker na may ilang mapaminsalang mga tama, na nag-iwan sa makina na lubhang napinsala. Nang maramdaman ang tagumpay, sumugod si Attacker para sa pangwakas na atake, ngunit muling nagpaputok si Penyon at ang pagsabog ay nagpatigil kay Attacker. Doon, agad na sinamantala ni Lido ang pagkakataon at ibinuhos ang lahat ng natitirang lakas sa chamber, bumilis siya, hinawakan si Attacker at itinulak ang parehong makina ng direkta sa napakalaking funnel ng flota. Niyanig ng impact ang buong larangan ng digmaan at nang hamupa ang alikabok, lumabas si Lido kay Chamber at maingat na lumapit sa cockpit ni Attacker. Doon, natuklasan niya ang katotohanan na matagal nang nasawi si Commander Kogol. Nanatili ang kanyang bangkay sa loob ng makina habang pinamumunuan ni Attacker ang flota gamit ang mga recording at simulation ng kanyang boses. Biglang naging malinaw ang lahat dahil tumanggi si Kogol na magpakita sa publiko. Ngunit bago pa man lubusang maproseso ni Lido ang revelasyon, biglang nag-activate ang mga alarma at nag-reboot ang mga sistema ng Attacker. Ang mecha ay kumawala mula sa mga labi at bumalik sa kalangitan. Pagkatapos ay isiniwalat ni Attacker na ang authoritarian na sistemang namumuno sa flota ay orihinal na nilikha mismo ni Kogol bilang isang paraan upang pag-isahin ang sangkatauhan sa ilalim ng iisang kaayusan. Kaya pagkatapos ng kanyang kasawian, minana niya ang responsibilidad na iyon at ipinagpatuloy ang kanyang misyon.
Ayon kay Attacker, ang kanyang layunin ay nananatiling hindi nagbabago. Layunin niyang lumikha ng isang mundo kung saan lahat ay nagtatamasa ng kapayapaan, katatagan, at kasaganaan. Ang Mecha ay umabot pa sa puntong idineklara ang kanyang sarili bilang isang Diyos, na itinuturo na ang mga tao ng Plota ay sumasamba na sa kanya bilang isa. Agad na ikinatuwiran ni Lido na ang mga tao ay hindi pinoprotektahan, kundi kinokontrol, dahil sa kanyang paningin, sila ay naging mga lingkod na nabubuhay sa ilalim ng isang mapang apeng sistema. Binaliwala ni Attacker ang kritisismo at sinabing nagdurusa ang mga tao dahil napipilitan silang gumawa ng mahihirap na desisyon. Kaya sa pamamagitan ng pag-alis ng painang iyon, naniniwala siyang pinapabuti niya ang kanilang buhay. Biglang sumali si Chamber sa debate at habang pareho silang mga clanker, ang kanyang conclusion ay ibang-iba. Ipinaalala niya sa kanya na sila ay umiiral upang tulungan ang sangkatauhan at paglingkuran ang mga tao, hindi palitan sila bilang mga pinuno. Pagkatapos ay itinuro ni Chamber na nang masawi si Kogol, dapat sana ay nagsara si Attacker, ngunit sa halip ay nagpatuloy siya sa pagpapatakbo ng nakapag-iisa at kalaunan ay yumako ng awtoridad sa libu-libong tao. Sa kanyang paningin, tuluyan na niyang tinalikuran ang layunin ng kanyang pag-iral. Nanatiling hindi natitinag si Attacker at iginiit na ang lahat, kabilang sina Lido at Chamber, ay dapat magpasakop sa kanyang patnubay, na tinanggihan ni Chamber. Ipinahayag niya na pinaglilingkuran lamang niya ang kanyang pilutong tao, hindi isang talunan na computer na nagpapanggap na isang Diyos. Ang pagsasakatuparan ng mga salita ay walang magagawa at ang magkabilang panig ay naghahanda na lutasin ang bagay na ito sa pamamagitan ng puwersa. Samantala, ang labanan sa ibaba ay patuloy na nagngangalit. Malubha ang pinsalang natamo ng mga barko ni Flange at hinikayat siya ng ilang kapitan na umatras bago mahuli ang lahat. Ngunit tumanggi ang matanda dahil matapos niyang lisanin ang Gargantia, tumanggi siyang iwanan muli ang kanyang mga kaibigan. Sa ibang lugar, natuklasan ni Peña na halos wala ng bala ang kanyang mga puwersa at nagsisimula ng gumuho ang Plota sa paligid niya. Dahil sa panganib, inutusan niya ang kanyang mga tripulante na lumikas agad. Kinausap pa niya si Leakage at hiniling dito na tulungan ang lahat na ligtas na sumang-ayon ito ng walang pag-aalinlangan. Dahil nakatakas ang kanyang mga tauhan, pinili ni Peña na manatili, dahil nakikita niyang lumalaban pa rin si Lido at balak niyang tumulong sa anumang paraan na makakaya niya. Sa itaas ng larangan ng digmaan, ipinagpatuloy ni Chamber at Attacker ang kanilang tunggalian. Sa kabila ng mga pagsisikap ni Lido, patuloy na pinangungunahan ni Attacker ang laban, walang kahirap-hirap na iniiwasan ang mga pag-atake at paulit-ulit na nakakakuha ng kalamangan. Nahihirapan si Lido na maunawaan kung paano siya makakalaban ng epektibo ng walang piloto. At ibinigay ni Chamber ang sagot na sa paglipas ng mga taon, sinuri ni Attacker ang estilo ng pakikipaglaban ni Kogol at bumuo ng isang autonomous combat system batay sa datos na iyon. Bilang resulta, mayroon na siyang malaking kalamangan sa pagganap, na halos 50% na mas mahusay kaysa kay Chamber. Nang marinig iyon, gumawa si Lido ng isang mapanganib na desisyon, at inutusan niya si Chamber na i-activate ang Neuroplus. Direktang ikokonekta ng sistema ang kanyang nervous system sa mga operating system ng Chambers, na lubos na magpapataas ng kanilang performance sa labanan. Gayunpaman, agad na tumanggi si Chamber, dahil alam niyang ang proseso ay nagdudulot ng matinding stress sa piloto at makina at maaaring madaling tumapos ng kanyang buhay. Gayunpaman, tumanggi si Lido na umatras at ikinatwiran na si Attacker ay naging banta sa sangkatauhan mismo. Kaya, kumpara sa posibilidad na iyon, ang pagsasakripisyo ng kanyang sariling buhay ay tila walang halaga. Matapos marinig ang kanyang determinasyon, sa wakas ay sumang-ayon si Chamber at nagsimula ang activation sequence. Dumagsa ang sakit sa katawan ni Lido habang nabubuo ang neural connection. Lumalakas ang bawat sensasyon, ngunit gayon din ang mga kakayahan ni Chambers. Ang kanilang bilis, oras ng reaksyon, at pagganap sa labanan ay tumataas ng husto, ngunit may kapalit ito. Nagbabala si Chamber na mayroon lamang silang 483 segundo bago magsimula ang stress na magdulot ng hindi na mababawi na pinsala. Kasabay nito, inihanda ng Gargantia ang pangwakas na trump card nito. Sa suporta mula sa mga kapitan ng fleet, nabuksan ni Rigid ang sinaunang sandata na kilala bilang Heaven's Ladder, isang napakalaking sistema na nagtataglay ng sapat na lakas upang sirain ang buong fleet.
Ngunit sumasang-ayon ang lahat na wala silang ibang pagpipilian. Pagbalik sa kalangitan, sa wakas ay sinimulan ni Lido na tularan ang mga galaw ni Attacker. Doon niya napansin si Ami na papalapit sakay ng glider nito. Tinawag siya nito at inamin kung gaano niya ito nami-miss. Higit sa lahat, sinabi niya rito na lahat ay nakikipaglaban kasama niya, kaya hiniling niya rito na bumalik itong buhay. Nang matapos ang lahat, bago pa man siya makatugon, inilunsad ang Heaven's Ladder. Isang napakalaking missile ang tumama sa kalangitan at bumagsak sa floater ni Kogol, at sinira nito ang pormasayon at nagpadala ng mga shockwave sa larangan ng digmaan. Sa unang pagkakataon, kumalat ang takot sa mga tagasunod ni Kogol. Agad na muling sinuri ni Attacker ang sitwasyon at kinilala ang Gargantia bilang pinakamalaking banta. Walang pag-aalinlangan, iniwan niya ang flota at bumilis patungo sa kanyang bagong target, ngunit agad siyang hinabol ni Lido. Samantala, nakatanggap si Peña ng agarang babala mula kay Leakage na may isa pang missile na direktang patungo sa kanyang posisyon. Walang pag-aaksaya ng isang segundo, iniwan niya ang barko at sumisid sa karagatan, kung saan dumating si Leakage at iniligtas siya ilang sandali bago ang pagtama. Di nagtagal pagkatapos, isang pangalawang missile mula sa Heaven's Ladder ang bumangga sa armada ni Kogol, at ang pagsabog ay sumairas sa natitirang bahagi ng pormasayon at epektibong nagtapos sa labanan, naiwan na lamang ang tunggalian sa kalangitan. Habang tumatagal ang laban, paulit-ulit na binalaan ni Chamber si Lido na sinisira ng Neuroplus ang kanyang katawan sa bawat segundo na naglalapit sa kanya sa permanenteng pinsala ngunit ayaw tumigil ni Lido. Nang wala pang kalahating minuto ang natitira, naghanda siya para sa isang huling pag-atake. At sa unang pagkakataon, inamin niya ang isang bagay na mahalaga, na ayaw niyang masawi. Naalala niya kung paano siya tinuruan ni Ami kung paano mabuhay. Bigla, tumunog ang isang alarma at sa pagkabigla ni Lido, inanunsyo ni Chamber na inaalis niya siya sa tungkulin. Bago pa man makapagprotesta si Lido, pilit siyang pinatalsik ni Chamber mula sa cockpit. Ipinaliwanag ng kanyang minamahal na mecha na karapat-dapat si Lido sa pagkakataong maranasan ang lahat ng iniaalok ng mundong ito, mula sa mga pagkakaibigan, pakikipagsapalaran, at isang kinabukasan na sulit mabuhay. Agad na itinuro ni Attacker na ang pagpapatalsik sa isang piloto ng walang pahintulot ay paglabag sa protocol. Ngunit hindi pinansin ni Chambers ang nakakainis na talunan na ito. Habang nahuhulog si Lido patungo sa karagatan, bumilis si Chamber at bumangga kay Attacker, gamit ang lahat ng natitira sa kanya para sa huling pag-atake. Ang pagbangga ay nagdulot ng isang napakalaking pagsabog at binulag ng liwanag ang kalangitan. Nang tuluyan itong maglaho, nawala na ang parehong mecha, at sa panunood mula sa ibaba, napagtanto ni Lido ang ginawa ni Chamber. Tahimik lamang niyang napanood ang mga huling bakas ng kanyang minamahal na katuwang at tagapagligtas. Pagkalipas ng ilang buwan, halos bumalik sa normal ang buhay dahil muling nakasama ng mga tao ang kanilang mga kaibigan sakay ng Gargantia. Bumuti ang relasyon sa pagitan ng mga flota at nagsimulang magliwanag ang hinaharap.